Si Desir ay isang mahusay na bayani na may pambihirang kakayahang magkansela ng mahika, ngunit nabigo siyang iligtas ang mundo mula sa pagkawasak. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang bumalik siya sa nakaraan at magsanay upang maging makapangyarihan upang maisulat niya muli ang kasaysayan at mailigtas ang mundo. Nagsimula ang lahat isang gabi habang may digmaan sa isang madilim na dimensyon na tinatawag na mundo ng anino, na may kakayahang sirain ang mundo ng tao. Matapos ang kunin ang buhay ng hindi mabilang na mga bayaning tao, ang boss monster, na kamukha ng Beast Titan na nakabawal na gamot, ay sinubukang pumasok sa mundo ng tao, ngunit dumating si Desir at ang kanyang koponan upang pigilan siya. Nang magpaputok ang Beast ng isang malakas na pagsabog sa kanila, madali itong kinansela ni Desir, kaya naghanda ito upang sirain sila gamit ang ultimate attack nito. Gayunpaman, nag-plus ultra si Desir at kinansela ang makapangyarihang spell na ito kapalit ng kanyang kamay, na nagpapahintulot sa kanyang koponan na sumugod sa halimaw. Sinubukan ng demonyo na hampasin sila gamit ang buntot nito, ngunit hinaranggan ng tangke ng grupo ang atake, na nagpapahintulot sa iba na i-spam ang kanilang mga ultimate moves dito, at ginamit ng Sword Lady ang kanyang bankay upang tapusin ang demonyo. Pagkatapos ng labanang ito, nakaramdam ng ginhawa si Desir na nailigtas na ang mundo, ngunit napansin ng grupo na hindi sila naililipat pabalik sa mundo ng mga tao tulad ng nararapat matapos nilang talunin ang boss. Nang banggitin nila kung paano silang anim ang huling nakaligtas sa daan-daang lumaban sa demonyo, nalungkot si Desir habang naaalala niya ang lahat ng kanyang mahal na kaibigan at kasama na nawala niya noong digmaan. Gayunpaman, nagsimulang magsabi ng papuri ang lahat dahil sa kakayahang suriin at harangan ang mga spell ng demonyo, at tinanong nila siya kung bakit hindi siya kilala kahit na mas malakas siya kaysa sa Sorcerer Supreme, ngunit sinabi lang niya sa kanila na isa siyang ordinaryong tao. Nang tanungin nila kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos bumalik sa kanilang mundo, naalala ni Desir ang sakit ng panonood sa kanyang nag-iisang tunay na pag-ibig, si Romantika, na masawi noong digmaan, at sinabi sa kanila na kailangan niya ng mas maraming oras para pag-isipan ito. Pagkatapos lang, nagising muli ang demonyo, na naging dahilan para mataranta ang lahat, at ipinaliwanag ng wizard na ang halimaw ay malapit ng maging pagsabog salamat sa lahat ng mana na nakaimbak sa puso nito. Sinubukan ni Desir na kanselahin ang pagsabog ng mana, ngunit nakakagulat, ang kanyang spell ay nabasag, at ipinaliwanag ng wizard na ang pag-atake ay hindi maaaring kanselahin dahil ito ay isang bola ng purong kapangyarihan ng mahika. Habang sinisira sila ng pagsabog, naramdaman ni Desir na wala siyang kwenta dahil muli niyang hindi mailigtas ang mga taong mahal niya. Bigla siyang nagising sa isang pasilyo ng paaralan at napansin na siya ay ganap na maayos, na ikinagulat niya habang kinakalabog ang kanyang utak upang malaman kung ano ang nangyayari. Nakarinig siya ng ingay sa malapit na bulwagan. Pagpasok niya sa bulwagan, nagulat siya nang makitang buhay pa ang kanyang dating propesor. Inanunsyo niya na ang mga estudyante ay kailangang pumasa sa isang artificial na bersyon ng mundo ng anino bilang isang pagsusulit sa pasukan. Nang banggitin niya ang kasalukuyang taon, tumungo si Desir sa sulok upang palamigan ang kanyang sobrang init na utak dahil napagtanto niya ngayon na siya ay naisekay 10 taon na ang nakalipas. Ito ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding kalungkutan dahil nangangahulugan ito na ang lahat ng isinakripisyo niya at ng kanyang mga kasama noong digmaan ay walang saysay na ngayon, at nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang oras, naupo siya sa pasilyo ng paaralan at napagtanto na hindi pala ito panaginip dahil malinaw niyang natatandaan ang bawat bahagi ng tanawin sa harap niya. Nang sandaling iyon, dumating ang isang babaeng nasa 2 taon na nagngangalang Ladoria at nagpakilala bilang kanyang bagong tagapagturo, at nakilala niya ito bilang isang mataas na ranggong estudyante na gumagamit ng mahika ng apoy sa antas na higit pa kay Fire Fist Ace. Habang sinusuri ang kanyang mga detalye, napansin niya na isa itong ordinaryong tao. Kaya, ipinaalam niya rito na isa itong beta class, kahit na makapasa siya sa pagsusulit, dahil sa diskriminasyong sistema ng paaralan na naglalagay lamang ng mga maharlika sa mas matataas na uri. Di nagtagal, tumungo sila sa exam hall nang lapitan sila ng isang maharlikang nagngangalang Elham, na nagsimulang makipagtalo kay Ladoria kung sino ang mas mahusay na nagtanghal sa kanilang mga nakaraang tunggalian. Sa wakas ay kinilala niya ang presensya ni Desir, ngunit nang malaman ni Elham na isa itong ordinaryong tao, tumawa ito at sinabihan itong sumuko na sa pagsusulit habang naglalakad palayo.
Nang sandaling iyon, nakarinig sila ng anunsyo sa radyo ng paaralan na nagsasabi sa mga kandidato na pumunta sa exam hall, ngunit napansin ni Desir na ang kanyang babaeng tagapagturo ay nasa beast mode na ngayon habang sinasabi nito sa kanya na kailangan niyang makapasa sa pagsusulit upang mailagay sa kanyang lugar ang maharlikang basurang iyon. Nang dumating si Desir sa exam hall, hinahanap niya ng husto ang kanyang crush, ngunit hindi niya ito matagpuan. Nang malapit na siyang sumuko, nagpakita si Romantika at sinabihan siyang tumigil sa paglilibot na parang unggoy na walang utak. Labis ang gulat ni Desir nang makita siya kaya halos hindi siya makahinga. Ngunit nang maalala niya kung paano ito nasawi sa kanyang mga bisig, ginawa niyang bagong layunin ang iligtas siya sa pamamagitan ng muling pagsulat ng kasaysayan ng mundo. Dahil sa tuwa, nagpahayag si Desir ng ginhawa na maayos siya, ngunit tinanong siya nito kung paano niya nalaman ang pangalan nito gayong hindi pa sila nagkita noon. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya na isa siyang walang isip, kaya humingi siya ng tawad at nagsinungaling na nalaman niya ang pangalan nito mula sa info screen sa harap nila. Nang mapansin niya na nasa iisang grupo sila ng pagsusulit, ngumiti ito habang binabati siya ng good luck at naglakad palayo. Pagkaalis niya, naalala ni Desir ang matinding kalungkutan na naramdaman niya noong nawala siya sa orihinal na timeline at nanumpa na hindi na niya ito hahayaang dumaan sa ganitong masakit na karanasan kailanman. Ilang minuto ang lumipas, ipinaalam ni Lad Oria sa kanya na nasa Group D siya, at ang kanyang gawain ay isang karera sa Arenti Plains sa antas ng beginner ng Shadow World. Tiniyak niya sa kanya na ayos lang ito dahil kahit na ang test area ay tinatawag na Shadow World, hindi ito mapanganib. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga Shadow World na ginagamit sa Heaven Academy ay nilikha para sa layunin ng mga pagsusulit, at gumagamit sila ng isang sistema ng kaligtasan na nagpapahintulot sa mga kandidato na lumikas kahit na sila ay makatanggap ng nakakasawi na pinsala. Bago pa siya makapagpaliwanag, sumabad si Elham, sinabi sa kanya na pinapayagan silang gumamit ng mahika at mga pag-atake laban sa ibang mga kalahok. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi siya makakapasa sa pagsusulit, at sinubukan ni Lad Oria na mga tuwiran na maaari silang manalo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkakaibigan. Ngunit nagbigay siya ng isang nakakagulat na pahayag, na ipinaalam sa kanila na ang kandidatong kanyang tinuturuan ay si Aziz, isang makapangyarihang Magic Knight. Nagulat si Lad Oria dito. Ngunit natuwa si Desir na makita muli ang kanyang dating kasama, at naalala niya na ito ay isang gumagamit ng yelo na maaaring gumamit ng vision magic na imposibleng baligtarin. Nang makitang nagtatago na ngayon si Lad Oria sa kahihiyan, sinimulan na naman siyang kutsain ni Elham. Kaya, sinabi niya rito na pinalad lang siya sa kanyang mentee assignment at hindi nito ipinapakita ang kanyang mga kasanayan. Gayunpaman, ikinatwiran niya na ipinapakita nito ang kanyang mga kasanayan sa Riz at sinabing ang isang walang kwentang ordinaryong tao tulad ni Desir ay perpekto para sa kanya habang naglalakad siya palayo. Pagkaalis nila, inamin ni Lad Oria na mababa ang tsansa ni Desir laban sa isang Magic Knight, ngunit sinabihan siya nitong huwag sumuko, kaya nagpasalamat siya rito. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng instruktor na oras na para simulan ang pagsusulit, at dapat magtipon ang lahat ng kalahok sa gate. Pagkatapos magpaalam kay Lad Oria, pumunta siya sa harap ng gate at pumila kasama ang iba pang mga kalahok, kabilang ang kanyang minamahal na Romantika. Pagpasok nila sa gate, ipinaalam sa kanila ng tagasuri na 3 kandidato lamang ang makakapasa sa pagsusulit, at pinapayagan silang gumamit ng mahika, mga chakra bomb, at lahat ng iba pang paraan ng pakikipaglaban sa kanilang arsenal. Sinabi rin niya sa kanila na madidiskwalipika sila kung makakatanggap sila ng nakakasawi na pinsala at inutusan silang pumila sa starting line. Habang pumipila ang mga kandidato, naalala ni Desir na nakaligtas si Aziz hanggang sa huling sandali tulad niya. Ngunit napaisip siya kung bumalik ba ito sa nakaraan dala ang mga alaala nito tulad ng ginawa niya. Bigla, tinawag niya ang pangalan niya, at ito ang ikanalito niya. Kaya, ipinaliwanag niya na tiningnan niya ang roster bago pumunta roon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nasa pinakamababang bilog siya dahil ang kanyang pisikal na kakayahan ay mas mababa sa karaniwan, at kahit na magpatuloy siya sa pagsasanay, wala siyang kinabukasan. Inamin ni Desir na tama siya, ngunit kinumpirma ng kanyang mga salita na wala siyang mga alaala ng nakaraan. Sinabi niya na napansin niya na pinagmamasdan siya nito, ngunit hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi niya inaatake ang mahina, at nagpasalamat siya rito.
Nang opisyal na magsimula ang karera, sumugod si Aziz nang napakabilis kaya't ang kanyang mga shockwave ay itinulak ang ibang mga kandidato paatras, at nagreklamo si Romantika tungkol sa pagpapasikat bago sumali sa karera. Habang nagmamadali, aksidente niyang natapakan ang isang maliit na halimaw at nagsimulang yumuko sa kakyutan nito. Nang makita ito, sinabi ni Desir na nagulat siya na mahilig pa rin ito sa mga cute na bagay, at dahil dito ay inakusahan niya ito ng pagpapanggap na kilala siya para lang may akap siya nito sa kama. Nang sabihin niya rito na mag-focus sa karera, itinuro niya na pareho silang malapit ng ma-disqualify, ngunit sinabihan siya nitong huwag siyang isama sa isang talunang tulad niya. Masayang humingi siya ng tawad, ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa kanya, at habang patuloy siyang pinapagalitan, sinabi niya rito na hindi niya naranasan ang karanasang ito. Pagkatapos lamang, nakita ni Desir ang isang pag-atake na paparating sa kanila at agad siyang itinulak palayo. Gumamit ang umatake ng mas malakas na spell ng apoy, ngunit gumanti si Romantika gamit ang isang wind blast na nagpalipad sa kanya. Inanunsyo ng instructor na na-eliminate na ang lalaki, at mayroon na lamang 5 kalahok na natitira. Nang marinig ito, nagpasalamat si Romantika kay Desir sa pagliligtas sa kanya, ngunit sinabi niya rito na naayos na ang score. Nang sumagot siyang walang pakialam muli, nagsimula siyang magreklamo, ngunit ipinaalala niya rito na kailangan niyang magmadali para maabyutan ng iba. Nang marinig ito, sa wakas ay nagpasya siyang seryosohin at gamitin ang kanyang ultimate wind spell na pinangalan ng Arrow Sweep. Samantala, 2 extra ang tumatakbo pasulong nang bigla silang makasalubong ng isang malakas na bagzo ng hangin. Isa sa kanila ay agad na natangay, ngunit ang pangalawang lalaki ay nagawang harangan gamit ang kanyang espada. Nang sandaling iyon, dumating si Aziz at napatunayang siya ang pinarangalan muli sa pamamagitan ng paghiwa sa hangin habang sumusulong siya, sinubukan ng lalaki na sumunod sa kanyang mga yapak, ngunit biglang may isang puno na nabunot at dinurog siya. Nang ayanunsyo na 3 na lamang ang natitirang kandidato, ibinalling ni Romantika ang kanyang atensyon kay Desir at nagbanta na pasasabugan ang kanyang bola-bola kung hindi ito atras. Gayunpaman, tumanggi si Desir, at ito ay labis niyang ikinagalit kaya't nagpakawala siya ng sunod-sunod na malalakas na spell sa kanya. Pagkatapos, nagsimula siyang maglakad palayo, iniisip na nawasak na siya. Ngunit nang purihin niya ang kanyang mga kasanayan sa mahika, lumingon siya at nakitang ligtas siya. Sinimulan niya siyang bigyan ng leksyon kung paano pagbutihin ang kanyang mahika, ngunit muli siyang na-trigger at naghagis ng ilang magic chain sa kanya. Gayunpaman, ginamit ni Desir ang kanyang mahika upang baguhin ang daloy ng hangin, dahilan upang hindi tumama ang mga kadena sa kanilang target, at doon niya napagtanto na gumagamit ito ng isang inversion spell. Hindi siya makapaniwala na may isang taong may mababang antas ang gumagamit ng isang napakalakas na spell. Kaya, nagpaputok siya ng isa pang wind chain kay Desir, ngunit madali niya itong nakansela. Habang sinusubukan niyang i-proseso ang kanyang nasasaksihan, sumulong si Desir upang tapusin siya. Kaya, siya ay naging si Lady Gilgamesh habang nagpapakawala ng sunod-sunod na pag-atake ng sabay-sabay, ngunit kinansela ni Desir ang bawat isa sa mga ito. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na hindi lamang ang mga inversion spells ang kaya niya at nag-activate ng isang enhancement spell na tinatawag na Grease bago siya inatake gamit ang isang malakas na fireball spell. Pagkatapos, hinarap niya si Aziz, na nag-activate ng daan-daang magic circles upang sirain siya, ngunit nakontrol niya ang mga ito at binaligtad ang direksyon ng mga spell upang hindi siya tamaan. Pagkatapos ay pinagsama ni Aziz ang kanyang natitirang mga magic circles sa isa at naglunsad ng isang malakas na spell, ngunit sinagot ni Desir gamit ang kanyang inversion at dumaan sa kanya upang makatawid sa finish line. Inanunsyo ng instructor na si Desir ang nakakuha ng unang pwesto sa karera, at si Romantika at ang kanyang Aziz ay nagmadali patungo sa finish line. Nagpa siya ang bida na lalakas siya upang mapigilan ang pag-ulit ng trahedya. Sa administration room, isiniwalat ng isa sa mga opisyal na nagtalaga sila ng mga klase batay sa mga resulta ng pagsusulit, mga magic circle, at mga kasaysayan ng pamilya. At ang mga piling tao sa panel ay natuwa na walang ordinaryong tao ang naitalaga sa Alpha Class. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ng kanilang pinuno na mayroong rekomendasyon para sa isang partikular na estudyante na may lagay sa Alpha Class, at isiniwalat ni Bridget na si Desir pala iyon.
Kinabukasan sa paaralan, nagtipon ng mga kwalipikadong estudyante sa pasilyo upang tingnan ang kanilang mga pangalan sa board, at marami sa mga piling estudyante ang natuwa na sila ay nasa Alpha class. Napansin ni Desir na nasa Beta class siya, ngunit mas nag-aalala siya kay Romantika, na mukhang labis na nalungkot, parang nasagasaan lang ni Truck-kun ang kanyang alagang Ardilla. Kalaunan sa klase, nakaramdam ng pagkalumbay si Romantika dahil ang kanyang silid-aralan ay parang apartment ng palaboy, at nagsimula siyang magtaka kung kailan itinayo ang lugar. Ipinaalam ng guro sa mga estudyante na ang mga kasanayan ng mga salamangkero ay nireranggo sa mga bilog, at ang pinakamababang bilog ay isa, habang ang pinakamataas ay 7. Sa pagsusulit sa pasukan, binigyan nila ng bigat ang kanilang mga magic circle, at kailangan nilang maging kahit man lang circle 2 para mapabilang sa alpha class. Habang pinagtatawanan niya sila, nagalit si Romantika dahil alam niyang isa siyang circle 2, ngunit mas nababagabag siya sa katotohanang nakaupo siya sa tabi ni Desir, at nagtataka siya kung bakit pa ito nasa beta class kahit natalo niya ang isang magic knight. Habang inaalog niya ang kanyang utak para malaman ang mga bagay-bagay, ngumiti si Desir sa kanya, at ito ang nagpawala ng kanyang pag-asa hanggang sa sinabihan siya ng guro na tumahimik. Nang makita ito, naalala ni Desir ang isang nakaraang pagkikita nila ni Professor Bridget, kung saan pinasalamatan niya ito sa lahat ng ginawa nito para sa kanya sa ampunan. Natuwa siya na naalala siya nito at ipinagmamalaki rin na naging sapat ang kanyang lakas upang talunin si Aziz. Pagkatapos ay inihayag niya na plano niyang ilagay ito sa alpha class, ngunit mariing tinutulan ng ibang mga propesor ang ideya dahil sila ay mga maharlika. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Desir na ang pader na inilagay ng mga elitistang ito sa pagitan ng mga maharlika at mga karaniwang tao ay hindi lamang nakakaapekto sa kanya, dahil kahit sa kanyang klase, maraming mahuhusay na salamangkero ang nararapat sa mas mataas na ranggo. Nang maalala niya ang pagkasawi ni Romantika, nagpasya siyang bubuksan niya ang pinakamaraming talento hanggat maaari. Di nagtagal, nasa klase si Romantika at nagmumuni-muni tungkol sa pagiging beta nang lapitan siya ng isang estudyante ng alpha class na nagngangalang Dunita at yayain siyang sumali sa kanyang party, ang Blue Moon. Napagtanto niya na ang pagsali ay maaaring magbigay sa kanya ng automatikong promosyon sa alpha class, ngunit hindi siya sigurado kung pupunta ba siya. Nang sandaling iyon, hinawakan ni Dunita ang kanyang kamay at sinabihan siyang kailangan niyang sumama sa kanya kapalit ng pagsali sa party. Labis siyang nataranta kaya't napasigaw siya at hinayla ang kanyang kamay habang nahihirapang magsalita upang maipahayag ang kanyang pagkalito. Nang banggitin niya ang katotohanang kakakilala lang nila, sinabi niyang pag-ibig sa unang pagkikita ang nangyari nang makita niya ito sa seremonya ng pasukan at muling hinawakan ang kamay nito, habang sinasabi sa kanya na ang isang maluwalhating reyna na tulad niya ay hindi dapat isama sa beta class kasama ng iba pang maruruming ordinaryong tao. Hiniling niya rito na sumama sa kanya, ngunit inalis nito ang kamay niya at hiniling na bigyan siya ng oras para mag-isip. Kaya, binigyan niya ito ng isang karaniwang regalo mula sa kanyang bayan na tinatawag na Kim Yuven habang ipinaliwanag na ito ay ibinibigay sa isang taong iniibig mo. Nang buksan niya ito, nakakita siya ng isang magandang kwintas at sinabing hindi niya ito matatanggap, ngunit sinabi niya na ito ay patunay ng kanyang katapatan at nagmakaawa sa kanya na tanggapin ito bago umalis. Pagkatapos niyang umalis, sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Romantika, ngunit biglang nagpakita si Desir sa likuran niya, na ikinagulat niya kaya't natambo siya sa lupa. Bumalik siya sa kanyang mga paa at tinanong kung ano ang gusto nito, kaya sinabi niya rito na gusto niya itong ialok sa kanya ang parehong bagay na ginawa ni Dunita. Gayunpaman, agad niyang sinabi sa kanya na hindi siya kailanman matutulog sa isang lalaki na talunan. Pero sabi niya hindi niya siya niyaya lumabas, kundi niyaya lang siyang sumali sa grupo niya. Nang marinig ito, makatarungan niyang tinanong siya kung ano sa tingin niya ang pipiliin niya sa pagitan ng isang grupo ng mayayaman at makapangyarihang mga alpha male at isang grupo ng mga pangalawang uri na talunan na tulad niya. Pero alam niya na ang pagsali sa kanilang grupo ang unang pagkakamali niya na humantong sa kanyang pagbagsak. Dahil nakapagdesisyon na siya, hiniling niya sa kanya na umalis, pero binigyan siya ng lalaki ng isang sobre para basahin kapag walang ibang tao sa paligid. Agad siyang kinutya ng babae, sinasabing niloloko siya sa mga taktika ng telenovela read sa love letter na iyon, pero sinabihan siya nitong itapon ang sulat pagkatapos itong basahin para sa sarili niyang kapakanan. Pagkaalis niya,
Binasa niya ang sulat at agad na nenas habang iniisip kung paano niya nalaman ang kanyang sikreto. Habang naglalakad si Desir sa pasilyo, iniisip niya kung magagalit or iiyak si Romantika pagkatapos basahin ang kanyang sulat. Pero nakita niya ang isang lalaking may asul na buhok na nagngangalang Pram na nakaupo sa isang bangko, na ikinatuwa niya. Pagkalipas ng ilang oras, nakaupo si Desir sa arena, at naalala niya na sa lahat ng lumaban sa digmaan sa orihinal na timeline, si Pram ang pinakamabilis na swordsman kahit halos walang training, at pakiramdam niya ay mas lalakas pa si Pram sa timeline na ito. Biglang dumating si Romantika at sinubukang kamprantahin siya tungkol sa nilalaman ng sulat, ngunit sinabihan niya itong tumahimik dahil magsisimula na ang pagsasanay. Agad niyang nakita si Pram at sinimulan niya itong handgun na parang isang K-drama fangirl, at nang tumingin ito, mas lalo siyang nabaliw sa pagkahumaling. Pumulot si Pram ng isang malaking espadang kahoy, at ikinagulat nila ito habang nagtataka sila kung paano ang isang maliit na lalaki na tulad niya ay nagbabalak na gumamit ng espada na kasing laki ng kanyang katawan. Kahit na idineklara na siyang panalo, sinimulan ng lalaki na suntokan si Pram hanggang sa dumating si Desir at takutin siya palayo. Maya-maya, tinulungan ni Desir si Pram na gamutin ang kanyang mga pinsala, at hindi nag-aksaya ng oras si Romantika at sinimulan na niyang lapitan. Pagkatapos, nagpasalamat siya kay Desir sa pagtulong sa kanya. At pagkaalis niya, hinarap ni Romantika si Desir tungkol sa nilalaman ng liham. Ipinaalam niya sa kanya na ang dahilan kung bakit siya ibinaba sa beta class ay dahil alam ng mga propesor na ang kanyang pamilya ay mga commander na bumili ng daan para maging maharlika. At binalaan niya ito na huwag sumama kay Donita sa kanyang party dahil galit din sila sa mga karaniwang tao. Nang yayain niya itong sumali muli sa kanyang party, tumanggi ito sa una. Ngunit nang banggitin niya ang pagdaragdag kay Pram sa grupo, sa wakas ay pumayag ito. Sa isang panaginip, kasama ni Pram ang kanyang ina, na nagbigay sa kanya ng isang espada at sinabi sa kanya na ito ay patunay ng pagmamahal dahil hanggat patuloy na kumikinang ang espada, ang kanyang ama ay maiisip ang mga ito magpakailanman. Masaya niyang tinanggap ang espada, ngunit bigla itong nadurog, at ang kanyang ina ay nagsimulang magsabi ng ilang mga orasayon sa pelikulang horror, na labis niyang ikinatakot kaya't napatalon siya mula sa kama sa totoong mundo. Kinabukasan, nagkita sina Desir, Pram, at Romantika kay Professor Bridget, na natuwa nang makitang sa wakas ay may mga kaibigan na ang kanyang kakilala. Nang sabihin nito na naroon siya para mag-apply para bumuo ng isang party, ngumiti ito at niliber sila ng tsaa at ilang matatamis. Matapos ang ilang minutong pagtawa, sa wakas ay nagsalita na si Bridget habang tinatanong niya si Desir kung bakit niya gustong bumuo ng isang party. Sinabi ni Desir na gusto niyang ma-promote sa Alpha Class sa pamamagitan ng pagkapanalo sa rangkang tournament. At kahit na binalaan siya nito na napakahirap nito, sinabi nitong determinado siyang matapos ito. Nang marinig ito, tinanong ni Pram kung bakit napakahirap ng proseso ng pag-angat ng ranggo. Kaya, nagpasya siyang ipaliwanag ang lahat sa kanila. Ang rangkang tournament ay isang pagsusulit upang matukoy ang ranggo ng mga estudyante sa bawat baitang. Isinasagawa ito kasama ang Alpha at Beta, at ang pagiging kwalipikado na lumahok ay nangangailangan ng isang grupo na may 3 hanggang 6 na miyembro. Ang pagsusulit ay nasa anyo ng isang labanan sa pagitan ng 2 grupo, kung saan tumataas ang ranggo ng mga nanalong grupo. Nang tanungin ni Romantika kung ang mga partido na may mas malaking bilang ang may kalamangan, sinabi ni Bridget na hindi naman ganoon dahil sinusuri rin ang mga individual na tagumpay. Bukod sa pagtalo sa mga kalaban, ang pagsuporta sa mga miyembro ng partido at pag-intercept sa mga kalaban ay mga wastong kontribusyon na maaaring gawin upang matiyak ang tagumpay ng kanilang partido. Ang layunin ng rangkang tournament ay upang masuri ang iba't ibang kasanayan ng mga estudyante. Ngunit lahat ng iyon ay para sa mga qualifying round, at ang mga nanalong partido ay lalahok sa huling round, na magaganap sa mundo ng anino. Ang mga nakapasok sa loob ng top 9 ay bibigyan ng titulong single rankers, at maaari silang umusad mula sa beta class patungo sa alpha class, kaya naman ang rangkang tournament ay tinatawag ding promotional tournament. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ni Bridget na wala pang na-promote noon, at sinabi ni Romantika na hindi nakakagulat dahil ang labanan sa pagitan ng isang alpha rank group at isang beta rank group ay nakatadhana na maging one-sided.
Sumang-ayon si Bridget at sinabi na lahat ng nangungunang estudyante sa mga nakaraang pagsusulit ay pawang mga Alpha Class student bago tahasang sinabi sa kanila na imposibleng ma-promote. Gayunpaman, sinabi ni Desir na kaya nga ito sulit gawin at ipinaliwanag na kung ang isang grupo ng 3 taunang beta class ay magiging single rankers, mapapatunayan nito na sila ay mga nakakainis na propesor na nag-iisip na ang beta class ay pawang mga manloloko sa antas magumi at mali ang lahat. Nang marinig ito, ngumiti si Bridget at sinabi sa kanya na kung talagang magagawa nila ito at maging single rankers, maaari silang maging dahilan upang baguhin ang bulok na sistema sa akademya. Sumang-ayon si Desir sa kanyang punto, kaya ipinaalam niya sa kanila na dapat sumang-ayon ang lahat ng miyembro bago magsimula ng isang party, at pagkatapos ay tinanong sina Romantika at Pram kung handa silang bumuo ng trio na ito kasama si Desir pagkatapos marinig ang kanyang baliw na ideya. Maya-maya pa, naglakad ang 3 talunan sa pasilyo, at humanga si Romantika sa kung gaano kaganda ang mga training area ng Alpha Class. Pagdating nila sa sarili nilang training grounds, natarante siya dahil mukhang chipcake shed ito. Nagreklamo rin si Pram na kasing alikabok lang ito ng ilang bodega, pero tiniyak ni Desir na masasanay din sila. Nang sandaling iyon, isang hukbo ng mga daga ang sumulpat at sumugod sa kanila, dahilan para matarante sina Romantika at Pram. Pagkatapos nilang magtago muli, sinabihan ni Desir ang iba na maghanda para sa paglilinis, pero tumanggi si Romantika, sinasabing takot din siya sa mga daga tulad ng mga nerds habang nanonood ng video na ito. Maya-maya, napansin ni Pram na ang silid ay mukhang kumikinang at elite na parang mansion ngayon, at pinuri niya si Desir dahil sa nagawang elite cleanup kahit na nasugatan. Iminungkahi ni Desir na simulan na ang pagsasanay. Sinubukan ng pagod na si Romantika na makipagtalo, ngunit nang ipaalala niya sa kanya na para ito sa kanilang promosyon sa single rankers, kumalma siya at naalala ang kanilang naunang pag-uusap kay Bridget. Noon, nang tanungin ng propesor kung gusto nilang sumama kay Desir, naramdaman niyang wala ng paraan para maging single ranker siya dahil lahat ng alpha ranker ay mas makapangyarihan na kaysa sa kanya. Ngunit ipinaalala ni Desir sa kanya ang kanyang pangako na ibubunyag ang sikreto nito. Kaya, sa wakas ay pumayag siya. Nang idirekta ni Bridget ang tanong kay Pram, agad itong pumayag dahil gusto niyang gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang bagong matalik na kaibigang si Desir. At opisyal na inaprobahan ni Bridget ang kanilang aplikasyon na bumuo ng isang grupo. Habang nagsasanay, gumuhit si Desir ng bilog sa dingding para magamit ni Romantika sa pagsasanay ng target dahil balak nitong mapabuti ang katumpakan ng kanyang mga magic attack. Nag-activate siya ng ilang magic circles at nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang mga kasanayan bago nagpasabog ng ilang atake sa bilog. Tumama ang kanyang mga spell sa paligid ng target, at sinubukan niyang magyabang muli, ngunit pinutol ni Desir ang kanyang mga selebrasyon sa pamamagitan ng pagpapalyam sa kanya na wala silang pagkakataong umabant sa Alpha Class kung hindi niya matamaan ang gitna ng target. Narinig ito, nagsimula siyang magpanik, ngunit tiwala si Desir na magagawa niya ito dahil napanood na niya ang kanyang mga counter-attack mula sa malalakas na halimaw gamit ang mga tumpak na putok dati. Para sa susunod na yugto ng kanilang pagsasanay, inabutan siya ng bola at sinabihan na ilipat ito sa bilog gamit ang kanyang mahika ng hangin. Habang nahihirapan siya sa bola, pinayuhan siya ni Desir na ilarawan sa isip ang hangin tulad ng dati, kaya't ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan at isinabuhay ang hangin sa kanyang isipan, na nagpapahintulot sa kanya na makumplito ang gawain. Humanga si Desir na nagawa niya ito sa kanyang unang pagsubok, at sinabihan niya siyang ulitin ito ng ilang beses upang maging dalubhasa siya rito. Nang pumunta si Pram kay Desir para sa kanyang sariling pagsasanay, sinabi ni Desir na wala siyang maituturo sa kanya dahil si Pram ay isang dalubhasa sa eskrima na may kakayahang manalo sa paligsahan ng mag-isa. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Pram sa kanya. Kaya, binanggit niya kung paano natalo si Pram laban sa marangal na Maharlika dahil sinubukan nitong gayahin si Asta gamit ang isang napakalaking espada, at pagkatapos ay sinabihan siya na dapat siyang gumamit ng mas magaan na armas na tinatawag na rapier. Nang marinig ito, dinala siya ni Pram sa isang silid kung saan isiniwalat niya na ipinanganak siya sa labas ng kasal ng kanyang marangal na ama at karaniwang ina, at ang tanging bagay na iniwan nila sa kanya ay isang espada. Nakilala ni Desir ang espada bilang ang parehong sandatang ginamit ni Pram sa orihinal na timeline upang puksain ang mga halimaw.
At ikinwento sa kanya ni Pram kung paano siya nagsimulang magsanay ng husto upang maging isang makapangyarihang swordsman hanggang sa araw na nasawi ang kanyang ina. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang dahilan kung bakit siya nag-enroll sa akademya ay upang mahanap ang kanyang ama, at nagsimulang magreklamo tungkol sa kung paano sinabing walang halaga ang espadang iniwan sa kanya ng kanyang ama matapos siyang masuri. Matapos ihagis ang espada sa lupa, sinabi niyang hindi na niya ito gagamitin muli dahil ayaw na niya. Kinabukasan, habang nagsasanay, hiniling ni Disir kay Pram na ipakita muli sa kanya ang espada dahil may natutunan na siya. Ngunit sinabi ni Pram na naibenta na niya ito para makabili ng mga Pokemon card. Di nagtagal, naglakad sina Pram at Disir sa palengke, at naalala ni Disir na madalas siyang namimili doon bago bumalik ang panahon. Pagkatapos ay itinuro siya ni Pram sa isang eskinita, na patungo sa kanilang destinasyon, at natigilan siya dahil hindi pa niya nasundan ang landas na iyon noon. Pagkatapos dumaan sa eskinita, nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Wuhan Store, kung saan nakasulat sa notice board na walang refund. Nang makita ito, napagtanto ni Disir na maaaring mas nahuhumaling sa pera ang may-ari kaysa kay Mr. Krabs. Sinabi sa kanya ni Pram na hindi na niya gugustuhing gamitin muli ang espadang iyon, ngunit hiniling niya sa lalaki na bigyan siya ng pagkakataon. Pumasok sila sa gusali at naglakad sa pasilyo hanggang sa makarating sila sa isang kakaibang pinto. Nang kumatok si Disir sa pintong ito, isang lalaking may katawan na parang Hulk ang nagbukas ng pinto para sa kanila. At habang papasok sila, napansin ni Disir na mahigpit na binabantayan ang lugar. Nagpakilala ang may-ari ng tindahan bilang si Wujikian at tinanong kung ano ang kailangan nila. Sumagot si Disir na naroon siya para bawiin ang espadang rapier na dating ibinenta sa kanya ni Pram, dahilan para ipaalala niya sa kanila ang kanyang patakaran na walang refund. Gayunpaman, nilinaw ni Disir na naroon siya para bilhin ang espada. Kaya, hinugot ito ng mangangalakal at muling sinabi kay Pram na wala itong halaga. Ngunit sa pagkakataong ito, partikular niyang sinabi na wala itong halaga bilang isang espada. Natigilan si Pram nang marinig ito. At habang sinusubukan ni Wujikian na alamin kung paano naging ganoon kagaan ang isang espada, ipinaalam sa kanila ni Disir na ito ay isang Kemoven. Nang tanungin ng mangangalakal kung paano niya nalaman ito, sinabi niyang nakakita na siya ng isa dati, na malinaw na tumutukoy sa regalong ibinigay ni Dunita kay Romantika. Ipinaliwanag ng mangangalakal na ginagamit ito ng mga maharlika para magbigay ng regalo sa isang mangingibig, ngunit hindi niya malaman kung paano ito bubuksan. Nang tanungin ni Disir ang presyo ng espada, sinabi ng sakam na tindero na ito ay 40 pilak, at nakipagtalo si Pram, ipinaalala sa kanya na ibinenta niya ito sa halagang 3 pilak at nagreklamo rin na hindi niya sinabi sa kanya na ito ay isang Kemoven. Ipinaliwanag ng mangangalakal na ginawa niya ito sa ganoong paraan dahil hiniling sa kanya ni Pram na tasahin ang espada, na nagkakahalaga ng 3 pilak, ngunit ngayon ang presyo ay tumataas sa 40 pilak dahil ibinebenta niya ito bilang isang Kemoven. Nawalan ito ng sigla sa isang Pram kaya sinubukan niyang labanan ito, ngunit pinigilan siya ni Disir at sinabihan siyang tama ang may-ari ng tindahan. Pagkatapos ay inabutan niya ito ng 40 pilak at kinuha ang espada. Ngunit habang sinusuri niya ito, sinabi sa kanya ni Wujikian na nagsasayang lang siya ng oras dahil hindi ito kailanman mabubuksan ng isang baguhan. Gayunpaman, pinaandar ni Disir ang kanyang mahiwagang mata, na nagbigay sa kanya ng X-ray vision ng espada. At nang mapansin niya ang ilang mga inscription sa loob, iniabot niya ito kay Pram. Habang hawak ni Pram ang espada, binigyan niya ito ng mga direksyon kung paano buksan ang espada. At dahil dito, tuluyan na niya itong nabunot mula sa kaluban nito. Natigilan si Pram dahil ang espada ay mukhang mas maganda kaysa sa anumang talim ng Demon Slayer. At napagtanto niya na hindi ito gawa sa pilak or bakal, kundi sa isang makintab na metal, na hindi pa niya nakikita noon. Ipinaalam sa kanya ni Disir na ito ay gawa sa isang sangkap na tinatawag na Blancium. At agad, nang marinig ito ng mangangalakal, nagsimula siyang mabaliw dahil ito ay isang sangkap na mas matigas kaysa sa bakal at mas magaan kaysa sa balahibo, na ginagamit lamang sa paggawa ng mga pinakamataas na kalidad na armas. Habang sinusubukan ni Disir na umalis kasama si Pram, hinaranggan ng gwardya na may maskuladong katawan ang kanilang daan. Kaya, hiniling ni Disir kay Wujikian na alisin siya.
Gayunpaman, sinabihan siya ng mangangalakal na iwanan muna ang kanyang espada. Kaya, ipinaalala ni Desir sa kanya na ang ipinagbili niya sa kanya ay isang kumaivan. Ikinatuwiran ni Wujikian na ibang kwento ang Blansium. At nang ipaalala ni Desir sa manluloko na ginamit niya ang parehong patakaran kay Pram kanina, sinabihan siya ng sakam na tindero na tumahimik habang pinagbabantaan sila ng kanyang gwardya. Naghulog si Desir ng isang walang emosyong mukha na nagtulak sa baliw na iwas-iwas ang kanyang napakalaking espada sa kanya. Gayunpaman, madaling nakaiwas si Desir, kaya sinabihan siya ni Wujikian na sirain siya sa kanyang susunod na pag-atake. Habang naghahanda siyang atakihin muli si Desir, biglang lumapit si Pram upang harapin siya gamit ang kanyang bagong talam. At sinabi niya sa kanila na kahit ayaw niya ng pakikipaglaban, hindi siya magpipigil sa kanila. Nang ipaalala ni Desir sa kanya ang kanyang pangako na hindi na muling gagamit ng espada, nahiya ang lalaki at nagsimulang magpumiglas sa mga salita. Ngunit tinapik siya ni Desir sa ulo at sinabihan siyang ipakita kung ano ang kaya niya. Sumugod ang lalaki patungo sa kanya gamit ang isang malakas na atake, ngunit madali niya itong naiwasan. At ikinatuwa ito ni Desir na kayanan ni Pram na lumaban ng buong lakas. Doon, nagsimulang magningning ang katawan ni Pram sa aura. Ngunit lalo lamang itong nagpasigla sa kalbong baliw habang sumusumpa siyang matatalo niya ito. Nang sumugod siya para gumawa ng isang malakas na hiwa, umiwas si Pram at naglabas ng sunod-sunod na napakabilis na hiwa na sum-ire sa kanya. Sa sandaling iyon napagtanto ng kalbo na nilalabanan niya ang isang malakas na kalaban. At habang sumusulong si Pram gamit ang mas mabibilis na galaw, hinaranggan niya gamit ang kanyang higanteng espada. Kalaunan, umakma ang lalaki sa bilis ni Pram tulad ni Mahoraga. Kaya, sinubukan niyang tapusin ang laban ng mabilis sa pamamagitan ng pag-target sa isang mahalagang punto sa likod ng leeg ng lalaki, ngunit gumanti siya sa pamamagitan ng pagsipa dito sa isang pader. Habang papalapit siya kay Pram para tapusin ito, pinayuhan siya ni Desir na maniwala sa kanyang ama, at sa sandaling iyon ay nakita niya ang mga inscription na nakasulat sa kanyang espada. Kinuha niya muli ang kanyang espada at sinugod ang lalaki. Sa pagkakataong ito, nang may mas determinasyon dahil naniniwala sa kanya ang kanyang kaibigan. Sinubukan ng maskuladong lalaki na suntukin ang kanyang mukha, ngunit mabilis siyang umiwas at sumugod muli. Gayunpaman, nakita ng kalbong lalaki ang kanyang paparating na pag-atake at sinubukang hiwain ang ulo. Habang sinisigaw ni Desir ang kanyang pangalan, hiniwa ni Pram ang espada ng lalaki sa kalahati at sumugod ng isang uppercut gamit ang hawakan ng kanyang espada, na nagpabagsak sa malaking lalaki. Habang sinusubukan nilang umalis, sinabi ni Wujikian na hindi sila makakatakas dahil ang pinto ay mabubuksan lamang ng lalaki na kanilang pinatumba. Gayunpaman, pinatunayan ng maliit na eskrimador na mali siya sa pamamagitan ng paghiwa sa pinto sa kalahati, at sa wakas ay lumabas sila ng tindahan. Habang pauwi, nagpasalamat si Pram kay Desir sa pagtulong sa kanya gamit ang espada, at sinabi ni Desir na hindi niya kailangang magpasalamat dito dahil natural lang na tumulong ito sa isang kaibigan. Dahil sa mga salitang ito, tumulo ang mga mata ni Pram habang ikinukwento niya kay Desir kung gaano kalungkot ang buhay niya sa lahat ng ito, at habang kumakain sila ng merienda ng kanyang matalik na kaibigan, napagdesisyonan niyang isabuhay ang mga salitang iniwan sa kanya ng kanyang ama, na nagsasabing ang layunin ng espada ay pigilan siyang maligaw ng landas. Kinabukasan, ginawa ni Romantika ang kanyang mga pagsasanay sa pagkontrol ng hangin, at sa wakas ay nataman niya ang target sa gitna, dahilan para magdiwang siya. Di nagtagal, nakipagkita siya kay Dunita, na nagregalo sa kanya ng 5-star meal. Nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang desisyon, ibinalik niya ang kanyang regalo at sinabi sa kanya na sumali siya sa isang beta class party. Pagkatapos ay idineklara niya na magkaaway sila dahil layunin nilang mag-level up sa tournament, at labis siyang nainis kaya naalala niya kung paano nasunog ang kanyang ama noong isang protesta ng mga karaniwang tao. Pagkalipas ng ilang araw, si Desir at ang tropa ay nagharap-harap laban sa isang grupo ng 5 estudyante, at si Romantika ay nagpakawala ng sunod-sunod na mga offensive wind spell, na madaling nagpatumba sa kanila na parang mga bowling ball. Sa isa pang laban, napapaligiran sila ng isang grupo ng mga estudyante, ngunit ginamit ni Pram ang kanyang panloob na Zoro habang hinihiwa at dinudurog niya sila na parang mga sibuyas upang silyuhan ang tagumpay para sa kanyang koponan. Dahil dito,
mas umangat ang koponan sa ranggo. At sa kanilang susunod na laban, isang grupo ng mga firebenders ang nagpakawala sa trio ng kanilang pinakamahusay na flame attacks, ngunit ang kanilang mga magic circle ay naaga ng Inversion King, si Desir. Habang sinusubukan ng mga salamangkero na alamin kung ano ang nangyayari, nagpakawala si Romantika ng ilang wind attack sa pakikipagtulungan kay Parm, na pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanilang lahat. Muling tumaas ang ranggo ng trio, at habang nagdiriwang sina Romantika at Pram, inihanda ni Desir ang kanyang sarili dahil alam niyang magsisimula na ang tunay na laban. Samantala, nakatitig si Bridget sa labas ng kanyang bintana, at kahit na ipinagmamalaki niya ang layo na ng narating ni Desir at ng kanyang pangkat, nag-aalala siya na baka lahat ng mga nangungunang propesor ay magsimulang habulin sila dahil sila na ngayon ang nasa papel. Maya-maya, isa sa mga maharlikang propesor ang nagreklamo sa ibang mga estudyante tungkol sa kung paano hinuhulaan ng papel na ang trio ng mga bayani ang maaaring unang ma-promote sa Alpha dahil nasa ika-30 pwesto na sila. Galit niyang sinabi na hindi nila maaaring hayaang madungisan ng mga maruruming ordinaryong tao ang kanilang Alpha class. Ngunit pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanyang maling pag-uugali at nagbaba ng boses habang sinasabi niya sa kanila na responsibilidad nila, bilang mga miyembro ng maalamat na Blue Moon Party, na protektahan at itaguyod ang pagmamalaki at tradisyon ng paaralan. Habang tahimik silang nakatitig sa kanya, inutusan niya silang alisin ang koponan ni Desir sa anumang paraan na kinakailangan upang hindi sila maging single rankers, at tinanong si Aziz kung matatalo niya si Desir dahil nakalaban na niya ito dati. Nang masiguro ni Aziz na kaya niyang manalo, ginawa niya itong bagong pinuno ng Blue Moon Party at sinabihan siyang siguraduhing magdadala siya ng tagumpay sa grupo. Nang marinig ito, naalala niya noong tinalo siya ni Desir, at nagpa siya siyang dudurugin niya ito gamit ang lahat ng mayroon siya sa pagkakataong ito. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nilapitan siya ni Donita at nang mainitan ang ulong si Percival. Kaya tinanong niya sila kung tutol ba sila sa ideya na siya ang maging pinuno. Sinabi ni Donita na wala siyang problema rito dahil alam niya kung gaano siya kalakas, ngunit humingi siya ng pahintulot na siya ang magpabagsak kay Romantika, at sumunod naman si Percival sa pamamagitan ng paghiling na siya ang tumalo kay Pram. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanila na mas malaki ang kanilang pagkakataong manalo kung maglalaban sila bilang isang partido. Kaya, nilinaw ni Donita na gusto niya itong durugan gamit ang sarili niyang mga kamay para sa personal na mga dahilan. Nang makita ang pagnanais sa kanilang mga mata, sa wakas ay tinanggap niya ang kanilang panukala, ngunit binigyan sila ng isang utos bilang pinuno, na lumayo kay Desir, dahil siya ang gustong sumire sa kanya. Samantala, nag-stretching sina Romantika at Pram sa kanilang training room nang dumating si Desir at ipinaalam sa kanila na magkakaroon sila ng espesyal na uri ng pagsasanay para sa huling round, na ikinagulat nila. Sa silid-aklatan, kumuha si Desir ng ilang libro para sa kanila, at nagsimula silang manginig dahil tila ibabahagi niya ang nilalaman ng kanyang browser history. Ngunit nang mas malapitan nilang tingnan, nakita nilang puro libro pala ito ng kasaysayan. Nang ayanunsyo ni Desir na mag-aaral sila ng kasaysayan, sumigaw ng napakalakas ang baliw na babae kaya't lahat ng nasa silid ay nagsimulang tumingin sa kanila ng mabahong tingin. Habang pinag-aaralan nila ang mga libro, ipinaalala sa kanila ni Desir na ang huling yugto ng paligsahan ay magaganap sa mundo ng anino, at ang mga makasaysayang pangyayari mula sa totoong mundo ay gagayahin sa mundong iyon. Kung mapipigilan nila ang mga insidente, maaari nilang linisin ang mundo ng anino. Nang marinig ito, tinawag siya ni Pram na matalino dahil sa pag-iisip ng estratehiyang ito para sa paghahanda, ngunit binanggit ni Romantika ang katotohanan na hindi nila alam kung anong mga insidente mula sa kung anong panahon ang uulitin sa paligsahan. Sinabi ni Desir na pumipili siya ng ilang mga kaganapan ng random, at nang simulan niyang questionin ang kanyang talino, nagpa siya siyang dapat nilang pag-aralan ang lahat ng mga makasaysayang pangyayari sa pamamagitan ng pagbabasa ng lahat ng mga libro sa malaking istant. Ito ang dahilan kung bakit sila tuluyang natahimik at sinimulang basahin ang mga orihinal na librong ibinigay niya sa kanila. At napangiti si Desir dahil alam niyang ang mga pangyayaring pinili niya ay hindi basta-basta, kundi ang mga pangyayaring nangyari sa nakaraang timeline. Habang binabasa ng grupo ang mga aklat ng kasaysayan, napansin ni Romantika na hindi mapigilan ni Pram ang pagtitig kay Desir. Kaya tinukso niya ito sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano ang kanilang pagbisita sa palengke ay halos kapareho ng isang romantikong flag date.
Ilang minuto ang lumipas, dumating si Aziz sa kanilang mesa at matalim na tinitigan si Desir. Matapos siyang batiin, binanggit niya kung paano siya sumali sa Blue Moon at sinabing karapat-dapat siyang mapabilang sa pinakamalakas na grupo. Gayunpaman, sinabi niyang hindi na siya sigurado kung ang grupo na iyon ang pinakamalakas, dahil si Desir ay ipinanganak na ngayon kasama ang sarili niyang underdog na grupo, at isiniwalat na ang dahilan ng kanyang pagpunta roon ay upang magdeklara ng digmaan laban dito. Tinanggap ni Desir ang kanyang hamon at pinuri siya sa pagpapakita ng paggalang sa isang taong itinuturing niyang karibal. Gayunpaman, humingi siya ng paumanhin sa pagmamaliit sa kanya noong una nilang laban at sumumpa na wawasakin niya ito sa pagkakataong ito, at ito ang nagpasaya kay Desir dahil plano niya sa buong panahon na pasiglahin ang kanyang fighting spirit upang mabago nila ang hinaharap ng magkasama. Habang papalayo siya, ngumiti si Desir sa kanya at inaasahan niya ang kanilang laban. Sa araw ng huling round ng torneo, dinagsa ng mga tao at cameraman ang arena na parang konsyerto ni Justin Bieber, at ipinaliwanag ni Desir sa kanyang mga kasama na ang huling round ay parang isang pista na gustong panoorin ng lahat sa bayan. Nang tanungin nila siya kung bakit hindi niya hinigpitan ang kanyang necktie, sinabi niyang dahil gusto niyang mag-all out at pagkatapos ay lumabas kasama ang kanyang koponan. Lahat ng koponan ay pamwesto sa kanilang mga kalaban, at ang koponan ni Desir ay pamwesto sa likod ng Blue Moon. Ipinaalam sa kanila ng announcer na kailangan nilang lutasin ang isang partikular na insidente upang malinis ang mundo ng anino, at nagulat si Romantika na hindi nila tinukoy ang insidente. Kaya ipinaliwanag ni Desir na ang pag-alam ay bahagi rin ng kompetisyon. Pagkatapos ay inanunsyo ng instructor na ang nangungunang siyam na manlalaro ang tatanggap ng titulong single ranks, at napansin ng koponan na sila ay kasalukuyang nasa pinakailalim ng chart. Ipinaliwanag ni Desir na maaari lamang silang maging single rankers sa pamamagitan ng paglilinis mismo sa buong mundo ng anino or pagkatalo sa bawat iba pang kalahok. Nang bumukas ang mga gate, pumasok ang team sa portal, at nagpakita si Desir sa isang hindi inaasahang lugar sa kagubatan. Nagpasya siyang hanapin ang iba pa niyang mga kasamahan sa koponan, ngunit bigla siyang inambush ng isang taong may asul na buhok na gumagamit ng yelo habang inihahagis nito ang kanyang pinakamahusay na mga atake sa yelo sa kanya. Gumanti siya gamit ang mga atake sa apoy, ngunit nagpalit siya ng direksyon sa pamamagitan ng pag-activate ng isang malaking buhawi, na nakatulong sa kanya na ay target ang kanyang katawan gamit ang mga piraso ng yelo. Gayunpaman, muling sumugod ang hari ng inversion ng madali niyang kinansela ang kanyang mahika, at gumawa ng isang masamang uno reverse sa pamamagitan ng pagsira sa kanya gamit ang Blood Demon Art ni Doma. Inanunsyo ng instructor na mayroong 29 na kalahok, ngunit sinabi ni Desir na mayroon pa siyang isang taong dapat ay target. Samantala, isang marangal na estudyante na nagngangalang John ang naglalakad sa kagubatan, nagrereklamo na pinipigilan siya ng paligsahan na manood ng anime recaps ng walang humpay, ngunit bigla siyang tinamaan sa mukha ng wind attack ni Romantika, dahilan para bumagsak siya. Inanunsyo ng instructor na mayroon ng 27 kalahok na natitira sa paligsahan, ngunit nag-aalala si Pram na hindi nila mahanap si Desir sa kanilang paligid. Pagkatapos ay inactivate ni Romantika ang kanyang observation hockey, na nagpapahintulot sa kanya na makita na may 2 kalaban sa malapit at isa sa kabilang panig. Nang sinubukan niyang atakihin ang nakahiwalay na kalaban, biglang nakansela ang kanyang spell, at ang 2 kalaban na nakita niya sa kanyang radar ay dumating upang harapin sila. Itinuro ng babae ng grupo na ang downside ng detection magic ay ipinapakita nito ang lokasyon ng gumagamit sa kanilang kalaban, at tinawag sila ng kanyang partner na beta trash dahil sa hindi nila alam iyon. Kaya, nagpasya si Romantika na ipakita sa kanila kung sino ang tunay na basura. Habang sinusubukan ng mayabang na talunan na ipagpatuloy ang kanyang trash talk, biglang sumugod si Pram sa kanya, ngunit naharangan ang atake. Muling sumugod ang 2 swordsman at naglaban ng matindi bago naghiwalay. Sinubukan ng maharlikang ginang na pigilan si Pram gamit ang mga magic blast, ngunit naiwasan niya ang mga spell nito at nagsimulang lumipad sa paligid nila sa bilis na parang liwanag. Nang makita ito, natakot ang ginang na baka nakabalat kayo sila bilang beta class, ngunit ang galit na swordsman ay tumama sa lupa ng may sapat na lakas upang lumikha ng force field sa paligid nila bago hiniling sa kanya na pasabugan sila gamit ang area magic.
Habang sinusubukan niyang i-activate ang kanyang spell, nakita siya ni Romantika at nagpakawala ng isang mabilis na magic blast, na nagpalipad sa kanya bago sila kinutya dahil sa pagbunyag ng kanilang lokasyon sa loob ng kanilang smokescreen dahil sa kanilang sariling kawalang isipan. Ito ang nagpa-trigger sa lalaki, ngunit bago pa siya maka-atake pabalik, nagpakita si Pram sa likuran niya at ginulo siya, na nagbigay daan kay Romantika na sirain siya gamit ang isang wind blast. Nang ayanunsyo ng instruktor na may 25 kalahok na natitira, nagsimulang magdiwang ang dalawa at magpuri sa isa't isa para sa kanilang pinahusay na kapangyarihan. Pagkatapos ay sinigawan ni Romantika si Desir dahil sa pagtatago sa mga palumpong habang nakikipaglaban sila, at sa wakas ay lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan upang purihin sila sa pagkakaroon ng isang kamanghamanghang laban. Habang tinatapik niya ang ulo ni Pram, naalala ni Romantika kung paano niya madaling binaligtad ang kanyang spell noong una silang nagkita, at naiinis siya na mas malakas ito kaysa sa kanya, kahit na nasa iisang grupo sila. Nang makita niya ang problemadong mukha nito, sinimulan din niyang iangat ang ulo nito hanggang sa sumigaw ito sa kanya na tumigil. Samantala, isang madilim na tore ng orasan ang nagsimulang magpakalat ng masamang mana sa paligid ng lugar. Sa isa pang bahagi ng kagubatan, nilipol ng mga ultrakat ng isang piling grupo ang isang malas na kandidato, at sinabi sa kanya ng pinuno ng grupo, si Gabriel, na hindi siya nagagalit dito bago umalis kasama ang kanyang koponan. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Desir sa kanyang koponan na may 2 landas para ma-promote sila sa Alpha Class. Ang unang landas ay ang tapusin sa unang pwesto sa pamamagitan ng pag-alis sa Shadow World, at ang pangalawa ay ang mabuhay at makapasok sa top 9. Nang marinig ito, tinanong ni Romantika kung maaari nilang i-clear ang Shadow World, ngunit sinabi ni Desir na hindi ito posible dahil magsasama-sama sila ng iba sa proseso ng pag-clear nito dahil lahat sila ay alpha. Gayunpaman, sinabi niya na madali silang makakarating sa top 9 kung 9 sa 18 natitirang kalahok ang madiskwalipika, at nag-aalala si Romantika na maaaring mahirapan sila, ngunit sinabi ni Pram na magiging maayos silang lahat. Biglang umulan ng malakas, kaya nagmadali ang koponan para sumilong sa ilalim ng puno. At habang naroon sila, ninakaw ni Pram ang pagkakataong yakapin si Desir. Napagtanto ni Romantika na hindi niya kailanman maiisip ang sarili na maghangad para sa top 9 na pwesto sa elite tournament na iyon kung mag-isa lang siya, at naisip niya kung ano ang mangyayari kung tinanggap niya ang imbitasyon ni Donita. Nang maalala niya kung paano niya insultuhan ang mga commoners, nagsimula siyang mag-alala, ngunit tinapik ni Desir ang kanyang ulo habang tinitiyak sa kanya na ang koponan ay sapat na malakas upang malampasan ang pagsubok na ito. Nang makita ang ngiti sa mukha nito, ngumiti rin siya habang iniisip kung anong uri siya ng weirdo. Pagkatapos ay hinampes niya ang kamay nito habang sinisigawan ito dahil sa pagiging nakakatakot, ngunit muling ngumiti siya nang mapagtanto niya kung gaano niya kamahal ang kanyang party. Nang sandaling iyon, nakarinig sila ng malakas na tunog ng kampana, na siyang nagpagulo sa kanilang isipan. Kaya, ipinaalala ni Desir sa kanila ang kasaysayang kanilang pinag-aralan bago isiniwalat na ang mundo ng mga anino na kanilang kinaroroonan ngayon ay ang mundo ng Provius Tower. Ipinaliwanag ng instruktor na ang dating tore ng orasan ay isang mahiwagang aparato na lumilikha ng mga halimaw ng regular. At sa sandaling iyon, ang tore ng orasan ay nagpakawala ng isang malakas na kidlat, na nagbukas sa lupa. Pagkatapos ay inanunsyo niya na nagsimula na ang survival quest dahil ang tore ng orasan ay lumikha ng isang bagong halimaw, at ito ay ikinatuwa ng mga mararangal na guro dahil alam nilang tapos na ang mga estudyante ng beta class. Nang sandaling iyon, nakarinig ang team ng isang sigaw sa kagubatan, at inanunsyo ng instruktor na mayroon ng 17 kalahok na natitira. Hiniling ni Desir sa kanyang mga kasamahan na umatras habang siya ay sumusulong, ngunit biglang nagpakita ang isang kakaibang halimaw, na naging dahilan upang matarante sina Romantika at Pram. Habang sila ay nanginginig sa takot, sinabi ni Desir na kailangan nilang tumakbo ng mabilis hanggat maaari. At habang sila ay tumatakbo, tinawag ng halimaw na daga ang isang batalyon ng mga daga, na humabol sa kanila. Nakilala ni Desir ang mga nilalang na ito bilang mga Kildremouse, isang halimaw na gumagamit ng isang batalyon ng mga daga bilang mga paa at kumakain ng dugo ng tao. Dahil hindi ito sumusuko sa target nito, ipinapalagay ni Desir na natalo na ang ibang mga grupo.
Pinasabog ni Romantika ang kawan ng mga halimaw gamit ang isang atake ng hangin, ngunit agad silang nakabawi at nagpatuloy sa kanilang paghabol. Sa kalaunan ay nakatagpo ng koponan ang isang troso na humarang sa kanilang landas, at madaling nalundagan ito ni Pram, ngunit iginiit ni Romantika na ayaw niya. Matapos ang kaunting motibasyon mula kay Desir, sa wakas ay nagawa niyang lundagan ang troso sa tabi niya. At habang tumatakbo sila sa unahan, sinabi ni Desir na kailangan nilang talunin ang daga na namamahala sa batalyon upang tuluyan silang mapigilan. Pagkatapos ay kinagat niya ang sarili sa kamay at naghagis ng kaunting dugo sa kanilang direksyon upang hilahin palabas ang pinuno, na nagbigay daan kay Romantika na maghagis ng Rasengan sa kanya. Gayunpaman, agad na bumalik ang pinuno ng daga, kaya ipinaliwanag ni Desir na mataas ang resistensya nito sa mahika. Nang mapagtanto na hindi ito matatalo ni Romantika sa kanyang kasalukuyang antas, sinabihan niya ang grupo na umatras, ngunit biglang sumugod si Pram sa halimaw, na naging dahilan upang mag-alala sila para sa kanya. Habang nakikipaglaban ang ibang grupo sa mga daga, si Pram ang nasa gitna ng kayag ng daga, hinahanap ang pinuno, at si Desir ay desperadong nagukay sa mga daga, umaasang mapipigilan ang pagkasawi ng kanyang kaibigan tulad ng naunang timeline. Gayunpaman, sumabog si Pram sa bagyo ng daga habang naglulunsad siya ng isang malakas na pag-atake, na sumire sa hari ng daga, at inanunsyo ng instruktor na natapos na nila ang survival quest. Pagkatapos, bumagsak si Pram sa mga bisig ni Desir, at pinuri nila siya dahil sa pagiging mas mahusay na swordsman kaysa kay Zoro. Matapos siyang ipahinga, hiniling ni Desir kay Romantika na bantayan siya at sinuntok ang sarili sa mukha dahil sa hindi pagprotekta sa kanyang kaibigan. Pagbalik niya, sinabi niya sa kanila na ang kanilang susunod na layunin ay ang pagsalakay sa Tore ng Orasan. At habang nauna ang dalawa, nagpasya si Desir na paprotektahan niya sila anuman ang mangyari sa labanang ito. Dumating ang Blue Moon Squad sa pasukan ng Tore ng Orasan, at sa palagay nila ay madali para sa kanila na manalo sa paligsahan sa pamamagitan ng pag-alis sa Tore. Bigla silang nakaramdam ng matinding presyon sa kanilang paligid, at inakala ng iba na ito ay karaniwang hangin, ngunit natanto ni Aziz na ito ay isang senyales ng isang bagay na nakakasawi. Kasabay nito, isang sunod-sunod na pagsabog ng mahika ang bumagsak mula sa langit, at habang ang Big 3 Nanograms Blue Moon Party, sina Percival at Donita, ay nagawang hamarang, ang iba ay nullipol. Nang tanungin ni Percival kung ano iyon, sinabi ni Aziz na ito ang kalaban. At dahil halos sabay-sabay ang pagtuklas at pag-atake, nalaman niyang si Desir ang umaatake sa kanila, nang isa pang sunod-sunod na pagsabog ng hangin ang umulan sa kanilang paligid. Isang matinding pag-atake ang nagbabala sa kanyang koponan na maging alerto, ngunit agad silang nabigla sa tindi ng mga pag-atake. Nang harangan ni Aziz ang pinakamalakas na pagsabog, humingi ng tawad si Romantika kay Desir, ngunit sinabi nitong walang problema dahil alam niyang si Aziz ay isang overpowered Magic Knight. Nag-aalala pa rin siya dahil alam na ngayon ng mga kalaban ang kanilang lokasyon, ngunit sinabi ni Desir na ayos lang at sinabi sa kanila na ang plano ay tipunin silang lahat sa isang lugar. Nang marinig ito, pinasabog niya ang dalawang salamangkero mula sa kabilang grupo, at inanunsyo ng instruktor na mayroon na lamang 13 kandidato na natitira. Pagkatapos ay inilagay ni Desir ang kanyang kamay sa dingding at inaktibo ang isang supercharged na bersyon ng kanyang inversion, na sumasakop sa buong dingding. Nang pumasok ang trio ng Blue Moon sa Tore, nagulat sila nang makita ang grupo ni Gabriel at isa pang grupo sa loob. Inakusahan sila ni Gabriel na sila ang gumawa ng mga palihim na pag-atake sa kanila sa pasukan, ngunit ipinaliwanag nila na inatake rin sila. Gayunpaman, hindi naniniwala si Gabriel sa kanilang kwento, at nang humingi si Aziz ng patunay sa kanilang pagkakasala, sinabi niyang sila lang ang may kakayahang gumamit ng napakaraming spell sa ganoong antas ng sabay-sabay. Narinig ito, napagtanto ni Aziz na walang maniniwala kung sasabihin niya sa kanila na kagagawan ito ng isang beta, na bahagi ng plano ni Desir. Ngunit itinuring ni Gabriel ang kanyang katahimikan bilang pagpapatibay at hinamon sila sa isang labanan. Sinabihan ni Aziz ang kanyang mga kasamahan sa koponan na umatras upang makaharap niya mismo ang koponan ni Gabriel. At hindi nag-aksaya ng oras ang lalaki bago siya pinasabog ng kanyang pinakamalakas na spell ng apoy. Pinalibutan siya ng mga apoy na parang buhawi, na nagdiwang sa kanyang tagumpay.
Ngunit biglang nagpakita si Aziz sa likuran nila at sinipa ang isa sa kanila na parang bola ng soccer bago nakulong ang isa pa sa yelo. Nang makita ito, humingi ng tulong si Gabriel sa mga miyembro ng Pine Tree Party, sinasabing hindi sila maaaring maging single ranker maliban kung matatalo nila ang mga ito, at pumayag ang team na sumali. Nang isa sa mga taga Pine Tree ang nagpana kay Aziz, madali niya itong nahati sa dalawa, at sinamantala ni Gabriel ang kanyang pang-abala sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanya ng isang supernova attack. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin ni Desir at ng tropa na tapos na ang labanan sa ibaba, ngunit sinabi niya sa kanila na nabigo ang kanyang plano dahil walang anunsyo mula sa instructor. Nang sandaling iyon, nakarinig sila ng ilang yabag habang umaakyat si Aziz at ang kanyang tropa sa hagdan upang salubungin sila. Pagdating nila sa itaas na palapag, pinuri ni Desir si Aziz sa muling pagpapakita ng kanyang katalinuhan dahil umaasa siya para sa isang friendly fire sa mga alpha, ngunit napigilan niya ang kanyang mga plano sa pamamagitan ng pagyayelo sa mga ito sa kanilang mga lugar sa halip na wakasan ang mga ito. Pamwesto ang tatlong Blue Moon Elite laban sa kani-kanilang mga karibal, at sinabihan siya ni Aziz na labanan siya at patunayan na karapat-dapat siyang maging single ranker. Bigla, nag-activate siya ng isang ice spell, na nagdala sa kanya at kay Desir sa isang mas mataas na palapag. Habang nag-aalala si Pram para sa kanya, inatake siya ni Percival at sinabing oras na para maayos na nila ang sitwasyon. Sumugod si Romantika para tulungan siya, ngunit pinigilan siya ni Donita at sinabihan siyang naroon siya para wakasan siya at ang kanyang grupo. Sa ibang lugar, nakahiga si Desir sa lupa habang papalapit sa kanya si Aziz, at sinabihan niya itong tumayo muli dahil alam niyang hindi sapat ang kanyang spell para tapusin siya. Nang sandaling iyon, nagpakawala siya ng isang spell na pangbaluktot ng lupa na tinatawag na Stone Break. At nang matamaan ang kanyang braso, ang mga bato ay naging ahas, ngunit agad niya itong pinatigas. Nang magdilim ang kanyang mga mata, napansin niya na ang buong silid ay natatakpan ng inversion magic ni Desir. Ngunit kahit na si Desir ay nag-aura farm na parang isang hari ng mahika, nananalangin siya sa kanyang isipan na sana ay marating siya ng kanyang spell sa tamang oras. Sa ibaba, nagpatuloy ang labanan ng mga espada, at nagsimulang madaig ni Percival si Pram. Sinubukan ng maliit na lalaki na lumaban, ngunit lumipat si Percival sa taktika ng Tanjiro sa pamamagitan ng pag-headbutt sa kanya. Habang nahihirapan siya sa sakit, sinabihan siya ni Percival na i-swing ang kanyang espada tulad ng nakaraang pagkakataon, at sa wakas ay nabawi ni Pram ang kanyang kumpiyansa. Nang sumugod si Percival para sa isang pag-atake, mabilis niya itong naiwasan, at ito ay ikinagalit niya hanggang sa punto na sinubukan niya ang sunod-sunod na pag-atake, ngunit naiwasan din niya iyon. Matapos hindi matamaan ng ilang mahahalagang atake, napagtanto ni Percival na siya ay kasing laking talunan ni Renji na may pulang buhok para makumplito ang hitsura, ngunit gin-icing siya ni Pram gamit ang isang sipa sa tiyan. Tinanong niya si Pram kung paano siya naging ganito kalakas sa maikling panahon, ngunit tinukso siya ni Mini Zoro. Kaya bumalik siya sa kanyang mga paa upang ipagpatuloy ang kanilang laban at nagtaka kung bakit matagal si Donita. Samantala, pinasabog ni Romantika si Donita ng mga wind blast, ngunit madali niya itong napigilan, at nagsimula siyang mag-alala dahil alam niyang mahina siya sa mga labanang malapit sa distansya. Ngunit sa kabutihang palad, ang yelo sa silid ay nabasag dahil sa spell ni Desir, na lumikha ng smokescreen para makapagtago siya. Habang hinahanap siya ni Donita, isang malakas na hangin ang tumama sa kanyang braso, at nagtataka siya kung paano nito nalaman ang kanyang lokasyon. Matapos harangan ang isa pang atake ng hangin, nagsimula siyang makaramdam ng lamig dahil sa nagyayelong hangin, at doon niya napagtanto na sinusundan siya nito gamit ang hangin. Nagpasya si Romantika na tapusin ang laban habang may hamog pa rin sa lugar, ngunit bigla, inactivate ni Donita ang espesyal na kwintas, na siyang nagpaalis ng hamog. Pagkatapos ay sumugod siya sa kanya ng walang humpay, at napagtanto niya na ang kwintas na sinusubukan niyang ibigay sa kanya ay isang artifact. Nang tawagin niya itong isang maruming karaniwang tao, sinabi niya sa kanya na hindi sila gaanong naiiba. Kaya, galit niyang sinabi sa kanya na ang mga elite ay nasa ibang antas kaysa sa kanya. Pagkatapos ay inactivate niya ang ilang mga magic attack gamit ang ilang mga espesyal na artifact na nagpalipad sa kanya sa pader. Habang sinusuri siya ni Pram, sinabi niya kay Percival na tatapusin niya ang mga karaniwang tao at magpapadala ng ilang mahika ng artifact sa kanila.
Gayunpaman, sinira ni Pram ang kanyang spell at pinutol ang kanyang kwintas. Sinubukan ni Percival na ipaalala sa kanya na si Pram ang kanyang kalaban, ngunit sinabihan niya itong tumahimik. Pagkatapos ay sinabihan ni Romantika si Pram na ilipat si Percival sa ibang lugar upang makaharap niya si Donita ng mag-isa, ngunit tumanggi si Pram dahil ayaw niya itong iwan. Sa itaas na palapag, sinubukan ni Azist ang iba't ibang estratehiya ng Mahika, ngunit madali itong nawasak ni Desir gamit ang kanyang inversion powers bago naglunsad ng isang flame attack sa kanya. Nagawa niyang protektahan ang sarili sa isang ice cocoon, kaya pinuri niya muli ang kanyang mga kasanayan. Hindi maintindihan ni Aziz kung bakit siya nahihirapan kahit na nakahihigit siya kay Desir sa lahat ng posibleng combat stat, at napagtanto niya na ang tanging bagay na kulang sa kanya ay ang aktwal na karanasan sa labanan. Sinugod niya ito, at tumugon ito gamit ang isang fireball spell, ngunit mabilis lamang siyang nakalampas dito. Pagkatapos ay naghagis siya ng sunod-sunod na mga spell ng apoy sa kanya, ngunit naiwasan niya ang bawat isa bago sumugod para sa isang swing. At pinahusay ni Desir ang kanyang katawan gamit ang isang teknik sa pagpapalakas upang mapigilan ang kanyang atake. Habang iniwawagayway niya ang kanyang espada sa kanya, matagumpay niyang hinaranggan ang kanyang atake gamit ang isang punyal, at nang mapansin niyang nagulat siya, tinukso niya ito dahil sa pag-iisip na hindi siya maaaring gumamit ng talam. Pagkatapos ay pinalipad siya nito sa pader at hindi binigyan ng oras para huminga bago naglunsad ng sunod-sunod na malalakas na atake sa kanya, na hinaranggan niya ng paisa-isa. Habang nakikipagbanggaan sa kanya ng mga talam, tinanong niya ito kung bakit hindi niya ito matalo kahit na mas malakas siya kaysa sa kanya, ngunit tumalon ito palayo sa kanya at tinanong siya kung nagsasaya ba siya dahil hindi pa siya nakakalaban ng isang karapat-dapat na kalaban noon. Naaalala niya kung paano ito laging mukhang nababagot sa orihinal na timeline dahil ang mga laban ay parang oras ng paglalaro para sa kanya, at tinanong siya kung gusto niya itong talunin gamit ang lahat ng mayroon siya. Inamin ni Aziz na gusto niya itong talunin habang nakatutok ang kanyang espada sa kanya. At si Desir ay kumuha ng sarili niyang tindig habang tinatanggap siya nito upang harapin siya gamit ang kanyang buong kapangyarihan. Nang marinig ito, inactivate niya ang kanyang domain expansion na tinatawag na Frozen Throne, na ginawang isang nagyayelong palasyo ang buong silid, at napagtanto ni Desir na hindi niya ito maaaring i-inverse dahil ito ay vision magic. Bigla, naglabas siya ng ilang matatalas na yelo mula sa lupa patungo sa kanya, ngunit tumalon ito palayo sa tamang oras. Gayunpaman, pinalibutan siya ng mga haligi ng yelo at nagsimulang mag-spam ng mga ice spell sa kanya habang sinusubukan ni Desir na baligtarin ang mga ito. Naalala niya na ang Ice Castle ay isang trump card na ginamit ni Aziz sa lumang timeline, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang mahika ng walang limitasyon. Ngunit nagulat siya na kayanan nitong magawa ito ng mas maaga. Gayunpaman, lumikha siya ng isang malaking inversion circle na nagpawalang bisa sa lahat ng kanyang mga magic spell at nagsimulang baguhin ang nagyayelong lupa habang sinasabi sa kanya na ang kanyang mga spell ay hindi kailanman makakarating sa kanya, gaano man karami ang iputok niya sa kanya, dahil lahat ng kanyang mga spell ay binabaligtad. Habang iniisip ni Aziz ang paggamit ng kanyang espada, agad niyang binaliwala ang ideya ng mapagtanto niya na ang paggamit ng kanyang espada or ng kanyang mahika ng mag-isa ay hindi makakatalo kay Desir. Bigla, isang bombilya ang nagpakita sa kanyang ulo at hinugot niya ang kanyang espada mula sa lupa, dahilan para maglaho ang kanyang nagyayelong palasyo. Nabigla si Desir nang makita niyang nilalagyan na niya ngayon ng magic power ang kanyang blade, at dahil dito ay pinuri niya muli ang kanyang mga kasanayan. Sa ibabang palapag, nakipaglaban si Pram sa isang mainit na labanan ng espada kay Donita. At kahit na nagawa niyang ibagsak ang maharlikang basurahan sa dingding, sinabi niya kay Romantika na masyadong malakas si Donita. Nang makitang naka-standby pa rin si Percival, sinabi niya kay Pram na kailangan nilang talunin si Donita bago sumali ang isang lalaki sa laban. Gayunpaman, nang makabangon muli si Donita, hiniling niya kay Percival na tulungan siya, na ikinagulat nila. Ipinaalala ni Percival sa kanya ang kanyang nakaraang deklarasyon na haharapin ng mag-isa ang mga karaniwang tao, ngunit sinabi niyang ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras sa mga karaniwang tao. Kaya, kinuha ni Percival ang kanyang espada upang sumama sa kanya. Nang makita ito, nagpa siya si Pram na harapin siya. At nang ilunsad ng talunang pulang buhok ang kanyang espada patungo sa kanila na parang sibat, pinalo ito ni Pram ng isang home run.
Gayunpaman, napansin niya na aabusan na ni Donita si Romantika. Ngunit bago pa siya makapag-react, nasalo ni Percival ang kanyang espada at sumugod muli patungo sa kanya. Habang inilulunsad ng dalawang maharlikang talunan ang kanilang mga pag-atake sa espada sa pangunahing duo, naalala ni Romantika si Desir at biglang sinabihan si Pram na bumaba bago inilunsad sa kanilang mga mukha ang mga direktang hampas ng hangin. Sa itaas, ang espada ni Aziz ay naging isang mahiwagang espada. At ngumiti si Desir dahil alam niyang ang napakalakas na teknik na ginagamit niya ay karaniwang tumatagal ng hanggang 10 taon upang maging dalubhasa. Ngunit muli, napatunayan ni Aziz na isa siyang diyosa. Nang sumugod siya sa kanya, sinubukan siyang harangin gamit ang mga ataking bato, ngunit ginawa niya itong mga ice cube. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang spell ng apoy, ngunit naglabas siya ng malamig na hangin, na nagpawalang bisa sa apoy at nagtulak sa kanya pabalik. Nang mapagtanto na hindi niya mababaligtad ang kanyang mga bagong atake, buong kumpiyansa siyang sumugod patungo sa kanya. At pagkatapos sirain ang kanyang punyal, itinutok niya ang kanyang talon sa kanya habang matapang na idineklara ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, napansin niya na aktibo ang kanyang kakayahang inversion. At gumawa si Desir ng sarili niyang atake sa malawak na lugar sa pamamagitan ng pagkalat ng kanyang inversion sa buong tore ng orasan. Doon din, inanunsyo ng instructor na na-clear na ang quest dahil naputol na ang magic power ng nakaraang tore ng orasan, at opisyal na natapos ang rangkang tournament. Pagkatapos ay inanunsyo niya na si Desir ang taong nag-clear sa tore, at malakas na naghiyawan ng mga tao, ngunit nagsimulang sumugod palabas ang malaking noble. Pagkalipas ng ilang oras, nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal ng akademya, at inakusahan ng maharlika si Brigitte ng paggamit ng ilegal na paraan para suportahan ang koponan ni Desir, na sinasabing hindi kayang talunin ng isang ordinaryong tao ang isang Magic Knight at i-clear ang mundo ng mga anino, ngunit pinabulaanan siya ng isang babae sa pamamagitan ng pagbanggit sa katotohanan na napanood nilang lahat ang laban ng live at walang nakitang ilegal na nangyari. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pagrereklamo, ngunit sinabihan siya ng isa pang opisyal na isara ang kanyang bibig dahil nasa harapan sila ni Yamamoto ng paaralan. Pagkatapos ay ipinakita niya ang listahan ng mga single ranker na tinukoy ng punong guro, at ikinagulat ito ng lahat sa silid dahil inakala nilang ito ay isang bagay na napagpasyahan nila sa pulong. Gayunpaman, sinabi ng punong guro na gusto lamang niyang marinig ang kanilang mga opinyon, at nagpatuloy ang kanyang assistant sa pagbasa ng listahan ng 9 na single ranker. Kinabukasan, nakatagpo ni Desir si Aziz at ipinaliwanag na ang motibo niya sa buong torneo ay linisin ang mundo ng mga anino habang iniistorbo ang kanyang koponan mula sa mga laban. Nang marinig ito, ngumiti siya at inamin ang pagkatalo, ngunit sinabi niyang malapit na ito dahil ilang segundo na lang bago niya ito hiwain ng ulo. Sakto lang, dumating sina Pram at Romantika at sumama sa kanila sa mesa. Nagpasalamat si Romantika sa pagtulong sa kanila na manalo gamit ang kanyang mahika, at pinuri rin niya si Pram habang tinatapik ang ulo nito. Habang hinahawakan niya ito, sinabi sa kanya ni Aziz na kailangan niyang makita ang maalat na propesor na si Fergman dahil natalo ang kanyang koponan. Habang naglalakad palayo, bigla siyang humiling na sumali sa kanilang pagsasanay, at agad siyang pumayag sa kabila ng pagtutol ni Romantika. Pagkaalis niya, nakipagkita ang tatlo kay Brigitte, na binati sila bago tumawag ng isang malaking cake upang ipagdiwang ang kanilang panalo. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na silang tatlo ay opisyal nang nakarehistro bilang single rankers at na-promote sa Alpha Class. Nang marinig ito, nagsimula silang lahat na magdiwang, at inabutan sila nito ng malalaking piraso ng cake. Habang nakatitig siya kay Desir, naalala niya ang araw na hiniling nito sa kanya na turuan siya ng mahika at kung paano niya ginugol ang mga sumunod na ilang taon sa pagsasanay dito hanggang sa maging dalubhasa ito. Labis siyang ipinagmamalaki nito dahil sa kung gaano na ito kalakas simula noon. Pagkalipas ng ilang araw, si Desir at ang barkada ay nakasuot ng casual na kasuotan habang naghahanda silang magsaya sa bakasyon ng tag-init. Nang ipaalala sa kanila ni Desir na sila ay nasa Alpha Class pagkatapos ng bakasyon, inamin ni Romantika na mas magiging abala sila kaysa sa kasalukuyan, ngunit sinabi niyang kailangan nilang mag-enjoy ng husto hanggat maaari bago iyon. Sumali si Pram, nagmakaawa kay Desir na sumama sa kanilang kasiyahan, kaya sa wakas ay pumayag siya at sumunod sa kanila sa loob ng gusali.
Sa loob ng mall, sinubukan ni Romantika ang iba't ibang kasuotan at pinuri siya ni Desir, sinabing maganda ang hitsura niya sa lahat ng mga iyon. Gayunpaman, hiniling niya rito na purihin siya sa paraang mas magpapasaya sa kanya. At nang nagpalita siya sa isa sa mga kasuotan para sa Star Magic Ball, nagbigay ito ng maraming masiglang papuri, na ikinatuwa niya hanggang sa malaman niyang pinupuri pala nito si Pram. Maya-maya, nahihirapan si Desir na tumayo habang sinusubukan ni Pram na pumili ng angkop na korbata para sa kanya. Habang nagpapalipat-lipat siya sa iba't ibang kulay ng korbata, palihim na nagsimulang makipag-usap sina Desir at Romantika gamit ang wika ni Nezo, at humingi ng tulong si Desir sa kanya dahil malapit nang manghina ang kanyang mga tuhod, ngunit tumanggi siya dahil nakakatakot ang nakalock-in na bersyon ni Pram. Matapos sa wakas ay pumili ng korbata, nagsimulang magyabang si Pram tungkol dito na parang nanalo siya ng gintong medalya sa Olympics, at nagpasalamat si Desir sa tulong nito. Gayunpaman, nagsimulang magreklamo si Romantika tungkol sa kung paano mas matagal mamili si Pram kaysa sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Desir na ayos lang ang lahat dahil mukhang masaya si Pram. Pagkatapos ay iminungkahi ni Pram na maglaro ng mga arcade game, at agad siyang hinabol ni Romantika para maglaro ng ilang laro. Pagkaalis nila, nakasalubong ni Desir si Aziz at niyaya itong sumama sa kanila sa paglalaro, ngunit inakala ng freak sa labanan na iniimbitahan siya nito para sa isang rematch, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang maglaro ng mga laro. Matapos ang ilang minutong pagsubok na mag-navigate sa laro ng crane, sa wakas ay nanalo si Pram ng isang malaking teddy bear, at nagsimula silang magdiwang ni Romantika hanggang sa dumating sina Desir at Aziz. Agad silang nataranta, at inakusahan ni Romantika si Aziz na pinagpipistahan ang kanyang joystick, ngunit sinabi ni Desir na naroon lamang siya para magsaya kasama sila. Pagkatapos ay kinuha ni Aziz si Pram na parang bloke ng Lego at nagpalit ng posisyon kasama niya para makatabi niya si Romantika. Nang tanungin niya kung mas mabuti sa ganitong paraan, natuwa si Pram at niyaya siyang makipaglaro sa kanila, na nagpasimulang magreklamo muli kay Romantika. Iminungkahi ni Desir na maglaro ng isa pang arcade game, at naghati sila sa pares habang si Pram ay nakipagsosyo kay Aziz habang si Desir ay si Romantika bilang tag partner niya. Nagsimulang magreklamo si Pram na gusto niyang makipaglaro kay Aziz, kaya pinakalma siya ni Desir sa pamamagitan ng pangakong lalaruin niya ang susunod na laro kasama niya. Gayunpaman, naiinis pa rin si Romantika sa katotohanang si Aziz ay ipinarace sa kanyang kasama habang naghahanda sila para simulan ang kanilang table hockey match. Ipinaalala ni Desir sa kanyang partner na si Romantika na maglalaro sila laban sa top-class swordsman at magic knight ng akademya at nagbabala na matatapos siya kung babawasan niya ang kanyang depensa. Sabi niya alam na niya, pero nang tumingin siya kay Pram at makita ang isang nakakatakot na aura na nagmumula rito habang determinado itong tapusin ang larong iyon sa isang iglap para makapaglaro siya sa susunod na laro bilang partner ni Desir. Nang magsimula ang laro, hinampes niya ang pack ng may napakalakas na puwersa, ngunit matagumpay na naharang at gumanti si Desir gamit ang sarili niyang tira. Gayunpaman, naharang ni Aziz ang kanyang tira. At habang papalapit ang pack sa kanilang net, inulerto niya si Romantika, na tinamaan ang pack gamit ang mahika ng hangin, diretso sa net ng kanilang kalaban. Natigilan ang dalawa, ngunit nagyabang si Romantika habang sinasabi sa kanila na tuturuan niya sila ng leksyon sa pangangahas na homanin siya sa air hockey. Nagreklamo si Desir na ang paggamit ng mahika ay nagpapawalang bisa sa mga bagay-bagay, ngunit tinanggap ni Aziz ang kanyang hamon at inanunsyo na siya na ang aatake. Pagkatapos ay tinamaan niya ang pack sa isang zigzag na atake, at naisip ni Romantika na walang problema. Ngunit bigla, lumikha si Aziz ng isang ice sledge sa mesa na nagpadala ng pack diretso sa kanilang net, dahilan para purihin siya ni Pram. Mas lalo lang nitong pinasigla si Romantika, at habang ang dalawang babae ay nakikipaglaban sa kanilang Goku laban sa Saitama level hockey match, naalala ni Desir kung paano sila naging mga mandirigma sa orihinal na timeline. Gayunpaman, ibinalik siya ni Romantika sa realidad sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya ng paparating na pag-atake ng kanilang mga kalaban, kaya kinanselan niya ang ice sledge ni Aziz at inihagis ang pack diretso sa kanilang net. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalaro, nagpasalamat siya kay Aziz sa pakikipagsaya sa kanila, at agad din siyang nagpasalamat, dahil ito ay isang magandang pagbabago ng takbo para sa kanya.
Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Romantika na natutuwa siyang hindi na niya makikita ang laro ng kanyang karibal na minamahal, ngunit sumabog ang kanyang bula sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na magsasanay siya kasama nila sa susunod na araw, at idinagdag ni Pram na madalas din nila siyang makikita sa akademya dahil nasa alpha class na sila ngayon. Kinabukasan, dumating sina Romantika at Pram sa alpha class suot ang kanilang bagong elite uniform, at natuwa sila sa kung gaano ito ka-elite. Habang ninanamnam nila ang sandali, biglang dumating si Desir at sinabihan sila na oras na para pumunta sa kanilang pagsasanay sa umaga. Habang nagsasanay sila, dumating si Aziz at sumama sa kanila sa ilang mga drills, kabilang ang pagsasanay sa swordsmanship gamit ang speedster Pram. Sinubukan niya ang pagsasanay sa bola, ngunit nabigo. Kaya, ipinakita sa kanya ni Romantika kung paano ito gawin. Nang magsimulang magyabang ang baliw, pinababa siya nito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mas maraming bola para ipadala sa target, ngunit natambush siya at inihagis ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras ng pagsasanay, umalis si Aziz, at ang pagod na si Romantika ay nagsimulang magreklamo tungkol sa kung gaano siya kahirap noon. Kaya, ipinaliwanag niya na kailangan niya silang lumakas ng mabilis hanggat maaari dahil ang kanilang susunod na laban ay magiging totoo. Habang nasa klase, ipinaliwanag ng guro na ang labanan sa pagitan ng sangkatauhan at ng mga mundo ng anino ay nagpapatuloy, at ang sakuna na ito ay nagkukumpuni sa sarili nito bawat taon. Dahil sa pagguho na ito, ang kanilang kontinente ngayon ay kalahati na lamang ng dati. Ngunit nagawa ng mga tao na pigilan ang kontaminasyon mula sa mga mundo ng anino salamat sa ilang espesyal na mahiwagang hiyas. Dahil ang mga hiyas na ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan ng mahika, hindi na sila magagamit ng walang pagbabago. Ngunit sa kabutihang palad, nilikha ang teknolohiya para ay proseso ang mga ito, na nagpapahintulot sa mga tao na bumuo ng ilang iba pang mga mahiwagang bagay. Pagkatapos ay nagtanong siya kay Romantika, na natutulog sa klase, at ibinulong ni Desir ang mga sagot sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na mailigtas ang kanyang sarili mula sa direktang kahihiyan. Pagkatapos ng klase, nakipagkita si Desir at ang koponan sa guro, si Prelod, at hiniling sa kanya na maglagay ng isang partikular na kahilingan para sa kanilang grupo. Sa una, tumanggi siya, ngunit nang sabihin niya sa kanya na ang isang espesyal na mahiwagang bato ay malapit ng nakawin ng ilang misteryosong kontrabida na tinatawag na outers, sa wakas ay pumayag siyang tulungan sila. Sa punong himpilan ng mahiwagang tore, ang pinuno ng tore, si Zion, ay ipinaalam ng isang opisyal na ang sangay ng Herelo ay inaatake. Sa ibang lugar, si Desir, na nakabalat kayo sa isang punit na hoodie, ay tumatakbo sa kalye dala ang mga tinapay, ngunit bigla siyang nabangga sa isang lalaki na may bigot at natambo sa lupa. Iniligtas ng lalaking may bigot ang kanyang pagkain gamit ang levitation magic at tinulungan siyang makatayo. Nang hilingin niya kay Desir na magmadali, sinabi niyang nagmamadali siyang pakainin ang kanyang mga nagugutom na kapatid sa bahay. Ngunit biglang itinapon ng lalaking iyon ang kanyang tinapay. Habang nagluluksa siya sa kanyang mga nahulog na tinapay, ang baliw na may bigot ay nauna at sinabihan ang kanyang kasama, na nagtatago gamit ang stealth magic, na huwag siyang tapusin, ngunit ito ay lalong nagpangiti kay Desir. Hindi nagtagal ay dumating ang kontrabida na may bigot sa tore at nagsuot ng nakakatakot na maskara habang ang kanyang hukbo ng mga nakamaskarang baliw ay nagpakita sa likuran niya. Bigla, lahat sila ay nag-activate ng kanilang mga magic circle, at pagkatapos niyang bigyan sila ng go-ahead, pinasabog nila ang gusali gamit ang sunod-sunod na yelo at mga magic spell, ngunit lahat sila ay naharangan ng harang ng tore. Pinuri ng lalaki na si Kraken ang tore dahil sa pagkakaroon ng mga sistema ng depensa na kapantay ng Infinity ni Gojo. Ngunit alam niyang hindi kayang tiisin ng harang ang dalawang uri ng pag-atake ng sabay-sabay. Kaya, ipinadala niya ang kanyang hukbo ng mga mandirigma upang salakayin ang tore gamit ang kanilang mga armas. Habang inatake ng mga Allopiers sa unahan ang kalasag gamit ang kanilang mga armas, patuloy na ginagamit ng mga nasa likuran ang kanilang mga signature spell, at kalaunan ay nabasag ang harang kasama ng pinto. Habang sumusugod ang mga nasa labas sa gusali, nagtipon ang mga gwardya upang harapin sila, ngunit dumating si Kraken at tinawag silang mga walang kwentang basura bago pinasugod ang kanyang hukbo.
Sinubukan silang tapusin ng mga gwardya gamit ang mga magic spell, ngunit hinaranggan ng mga nasa labas gamit ang maraming magic shield at binangga ang mga ito gamit ang mga espada. Gayunpaman, nang sinubukan ng isa sa kanila na tapusin ang isang gwardya, ang espada ay tumalbog sa isang pananggalang na baluti, na suot niya sa loob ng kanyang uniforme. Nagulat si Kraken, ngunit ipinagkibit-balikat niya ito at sumulong sa stealth mode kasama ang kanyang mga kasama. Nang mapansin ng mga gwardya sa itaas na palapag na umaatake ang kalaban, nagmadali silang bumaba upang harapin sila, ngunit pagkatapos nilang umalis, nagpakita si Kraken at ang kanyang grupo at mas lumalim pa sa tore. Habang nagpapatuloy, tinawag niya silang mga talunan. Ngunit nang maalala niya kung gaano kahanda ang mga gwardya sa ibaba para sa kanyang pag-atake, naramdaman niyang may mali. Di nagtagal ay nakarating sila sa silid ng kayamanan kung saan nakalagay ang espesyal na mahiwagang bato, at pinalibutan ito ng kanyang mga kasama habang naghahanda silang sirain ang pananggalang na harang nito gamit ang mga mahiwagang spell. Gayunpaman, nang magpaputok sila ng kanilang mga mahiwagang pag-atake, tuluyan silang hinaranggan ng kalasag, at sinabihan sila ni Kraken na huminto upang siya na mismo ang humarap nito. Pagkatapos ay lumapit siya sa harang at naghagis ng isang spell na tinatawag na Earth Rage, na sumire sa harang, na nagbigay daan sa kanya upang mabasag ang protection na pambalot ng mataas na ranggong mahiwagang hiyas na tinatawag na Tear of Rejournal. Nang makitang nakalantad ang magandang hiyas na ito, sinubukan niyang agawin ito, ngunit biglang nagpakita ang swordsman na si Pram at sinabihan silang sumuko. Matapos itago ang mahiwagang bato sa kanyang jacket, tinanong niya si Pram kung paano niya natutunan ang pangalang Outers, at ang boses ng lalaki pa lamang ay sapat na upang kumbansihin si Pram na siya ay malakas. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang koponan na tapusin siya, at pinaputukan nila siya ng isang flame spell. Ngunit naiwasan niya ito gamit ang backflips. Kaya, lumipat sila sa isang ice attack. Gayunpaman, napigilan niya ito at inilunsad ang kanyang sarili at nag-backflip pabalik sa lupa, kung saan napansin niya na ang hukbo ng outer sa silid ay binubuo ng 2 swordsman at 4 na salamangkero. Napansin din niya na ang kanilang magic circle ay katulad ng kay Romantika, at sinubukan nilang hulihin siya gamit ang isang ice and fire combo attack, ngunit madali niyang nasira ang kanilang mga spell. Nang makita ito, sinabihan ng mga swordsman ang mga salamangkero na umatras dahil nasa kawalan sila laban sa kanya. Ngunit bago pa sila maka-atake, sumugod si Pram sa likuran nila at tinamba ang isa sa kanila gamit ang talim ng kanyang espada. Gayunpaman, gumamit si Kraken ng spell na baging upang pigilan si Pram sa lugar at pagkatapos ay nag-activate ng spell na gawa sa Earth First, na nagpalipad sa kanya. Pinuri ng kontrabida ang kanyang mga kasanayan ngunit sinabing kulang siya sa karanasan at nagpadala ng isang mahiwagang kadena sa kanya habang sinusubukang tumakas ni Pram. Nakulong siya ng mga outer mage sa isang kahon na bato at direktang pinasabog ang kanilang mga spell sa kanya. Mabuti na lang at dumating si Romantika at sinira ang kanilang mga spell gamit ang mga wind blast bago pinatumba ang isa sa kanilang mga tauhan. Nang sinubukan niyang atakihin si Kraken, isa sa mga minion ang nagsakripisyo ng kanyang sarili upang tanggapin ang tama, at napansin ni Kraken na ang kanyang mga pag-atake ay hindi sapat ang lakas upang matusok ang kanilang baluti. Habang pinasabog niya ang kanyang mga wind blast sa kanila, hinarang ni Kraken at ng mga outer mage gamit ang mga magic shield, at nagtaka siya kung maraming tao ang naglalagay ng spell dahil sa katumpakan at lakas ng mga pag-atake. Sinimulan niyang guluhin ang kanyang deformed na utak para malaman kung bakit handa ang mga awtoridad para sa isang sorpresang pag-atake. Ngunit nagpasya siyang magtuon sa pagkuha ng mahiwagang batong hiyas at inutusan ang kanyang mga gwardya na protektahan siya anuman ang mangyari. Habang naghahanda siyang umalis sa gusali, sumugod si Pram at sinira ang 2 sa kanyang mga gwardya gamit ang mga teknik ng Hinami Kagura. Ngunit pinigilan siya ng isa pang gwardya, na nagbigay daan kay Kraken na daijin siya ng mga earth spell. Desperadong itinumba niya ang mga bato at sumugod muli patungo kay Kraken. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni Kraken sa pamamagitan ng pagsira sa lupa sa pagitan nila, kahit na nagpadala ito ng isa sa kanyang mga kasamahan diretso sa kabilang buhay. Nang sumugod muli si Pram sa kanya, hinaranggan niya ito gamit ang isang bato at hinampas sa lupa bago tinakpan ang sarili sa isang mabatong libingan.
Sinubukan ni Pram na sirain ang rock cocoon na ito gamit ang mabilis na mga hiwa ngunit bahagya lamang itong nabasag, at pagkatapos ay pinilit ni Kraken si Romantika na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nagbanta siya na lilipulin sila kung hindi nila sasabihin kung sino ang nagsabi sa kanila tungkol sa pag-atake, ngunit ang galit ni Romantika ay nangakit sa kanya, dahilan para magpaputok siya ng sunod-sunod na mga bato sa kanya. Sinira ni Pram ang mga bato bago pa man ito makapagbigay ng impact, at nagsimula silang magsagawa ng mga combo attack kay Kraken, ngunit hinaranggan at pinaandar niya ang isang mas malakas na bersyon ng kanyang Earth Rage spell, na Sumire sa buong silid. Habang naglalakad sa mga pipelines, ipinagmalaki niya ang kanyang tagumpay, ngunit nakasalubong niya si Disir, na nagpahayag na minarkahan niya siya ng mana sa kanilang unang pagkikita. Nagpadala ang kalaban ng ilang Earth Fist spell kay Disir, ngunit madali itong kinansela ni Disir at hiniling sa kanya na ibalik ang Magic Stone. Sa halip na ibalik ang kristal na parang isang mabuting bata, pinakawalan ni Kraken ang isang mas malaking alon ng Earth Fists, ngunit walang pakialam na sinira ni Disir ang lahat ng mga ito gamit ang Inversion Magic. Nang sinubukan ni Kraken na magpadala ng isa pang pag-atake sa kanya, agad na sinira ng Inversion King ang kanyang Magic Circle, at doon niya napagtanto na ang kanyang mga spell ay nababaligtad. Ito ay nagpagalit sa kanya hanggang sa punto kung saan pinaandar niya ang isang buong bagyo ng mga pag-atake sa lupa at inihagis ang mga ito kay Disir. Ngunit muli, pinigilan sila ni Disir at sinabi sa kanya na nagsasayang lamang siya ng kanyang oras. Habang papalapit sa kanya si Disir, nagbanta siyang sisirain ang Magic Gemstone kung lalapit siya, ngunit sinabihan siya ni Disir na gawin ang anumang gusto niya at sumugod para sa isang pag-atake. Sinubukan ni Kraken na pabagsakin siya gamit ang isang napakalakas na atake, ngunit nagpalit ng gear si Disir at nag-activate ng isang gravity spell, na nagpako sa kanya sa lupa. Mas gumugulo ang isip ni Kraken kaysa sa kanyang katawan dahil inakala niyang imposibleng gumamit ng mahika sa ganoong antas sa ganitong bilis. Ngunit mas lalo siyang ginulat ni Disir nang kontrolin niya ang hindi pa naprosesong mahiwagang batong hiyas. Tinanong niya si Disir kung siya ba si Doctor Strange na nakabalat kayo, ngunit sinabi ni Disir na wala siyang maibibigay na sagot sa isang kaawa-awang talunan bago siya durugan ng malalim sa lupa na parang isang insekto. Bigla, nagsimulang umilo ang maskara ni Kraken, na nagdulot ng bugzone ng hangin, na nagtulak kay Disir pabalik, at siya ay naging lasada na bersyon ng Green Goblin. Ngumiti si Disir at sinabi sa kanya na ang kanyang bagong anyo ay halos kapareho ng isang mahiwagang halimaw. Ngunit sinabi ni Kraken na ito ay talagang isang mahiwagang halimaw at nagbigay ng isang nakakapangilabot na suntok sa bayani. Nang makabalik si Disir sa kanyang mga paa, sinipa siya ni Kraken sa isang pader, ngunit napansin niya na natama ni Disir ang kanyang binti gamit ang isang palaso ng apoy. Dahil dito, labis siyang nagalit kaya sinubukan niyang hampasin siya, ngunit nakailag si Disir, kaya lumipat siya sa mga halimaw na karate moves, na nagtulak kay Disir na umatras sa pader. Sumugod ang halimaw para tapusin siya, ngunit nakailag si Disir at gumanti gamit ang isang malakas na flame spell sa malapit na distansya. Gayunpaman, ang atakeng ito ay walang pinsala kay Kraken, at pinalipad siya ng halimaw gamit ang Earth Fist bago isiniwalat na maaari rin siyang gumamit ng mahika sa ganitong estado. Matapos paganahin ang marami sa mga Earth spell, sinabihan niya si Disir na pumili kung gusto niyang masawi sa pamamagitan ng mahika or sa pamamagitan ng pagsuntok at sabay na naglunsad ng pisikal at mahiwagang mga atake. Iniwasan ni Disir ang kanyang suntok at nagpumiglas na pigilan ang bato, ngunit pinalipad siya ni Kraken gamit ang isang rock spell at idineklara na tutusukan niya ito. Habang nahuhulog, ginamit ni Disir ang kanyang Inversion Magic upang kanselahin ang lahat ng nakapalibot na Earth spell, ngunit sa wakas ay nagpa siya si Kraken na oras na para tapusin siya. Tinipon niya ang lahat ng bato sa lugar upang lumikha ng isang malakas na martilyo, at sinubukan ni Disir na baligtarin ang mga ito gamit ang spell na ito, ngunit nilalabanan nito ang kanyang mahika. Gamit ang sandatang ito, sinugod ni Kraken si Disir, umaasang tatapusin ang buhay ng bida. At lumikha si Disir ng maraming bilog na mahika upang harangan ang kanyang landas. Gayunpaman, pinalakas ng halimaw na lalaki ang kanyang mahika, na nagbigay daan sa kanya upang lumikha ng isang malakas na shockwave, na sumire sa buong hanay ng mga hadlang. Habang ipinagmamalaki niya ang kanyang tagumpay, biglang nadurog ang kanyang mahiwagang martilyo. At nang mawala ang usok,
Nakita niya na buhay pa rin si Desir at hindi napinsala. Habang sumisigaw siya sa gulat, ipinaliwanag ni Desir na naghahanda siya ng isang napakabihirang spell at pagkatapos ay ipinadala ang kanyang mga inversion currents sa buong katawan ni Kraken. Gayunpaman, nagawa itong kanselahin ni Kraken, at nang sumugod siya kay Desir, ginamit ng bayani ang mana mula sa gemstone upang lumikha ng isang banal na fireball na pumaslang kay Kraken. Nang tanungin ng nasugatang Kraken si Desir kung sino siya, naalala niya ang orihinal na timeline at sumagot na hindi niya alam, dahil ang alam lang niya ay ang kanyang papel. Nang sandaling iyon, dumating sina Pram at Romantika at niyakap siya habang isang mahiwagang anino ang naglalaho mula sa lugar. Pagkalipas ng ilang araw, nasa elevator si Desir kasama si Prelude, at nang tanungin siya nito kung ano ang gusto niyang premyo para sa pagprotekta sa gemstone, sinabi niyang gusto niyang maglaro ng chess laban kay Zion, ang pinuno ng mahiwagang tore. Di nagtagal, nakarating sila sa isang napakalaking aklatan kung saan sinalubong ni Zion si Desir, at ngumiti si Desir dahil hindi lamang siya ang pinakamakapangyarihang salamangkero sa lahat ng panahon, kundi pati na rin ang kanyang hindi mapapalitang kaibigan. Habang naghahanda silang simulan ang kanilang laro, nagpasalamat si Desir sa pagpayag na makita siya. Ngunit ipinaliwanag ni Zion na hindi niya maaaring pagbigyan ang kanilang laro dahil mayroon siyang meeting sa loob ng 27 minuto. Nang tanungin niya si Desir kung anong patakaran ang mas gusto niyang sundin, iminungkahi ni Desir ang herbal na pamamaraan, at ikinagulat niya ito dahil ito ay isang pamamaraan na iilang tao lamang ang nakakaalam kung paano laruin. Nang ihanda niya ang chessboard, naalala ni Desir kung paano niya ito nilalaro ng chess sa nakaraang timeline, at sinimulan nila ang kanilang laro. Ilang minuto pa lamang sa kanilang laban, pinuri ni Zion ang mga kasanayan ni Desir, ngunit sinabing maaaring makarating siya sa meeting dahil mas lamang siya. Nang marinig ito, nagpa siya si Desir na maglagay ng taya kung saan maaaring hilingin ng mananalo ang natalo, ngunit tumanggi si Zion, sinabing wala siyang mahihiling mula sa isang estudyante. Gayunpaman, napagsabihan siya ni Desir na kainin ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagsipsip ng mana mula sa isang hindi pa naprosesong batong hiyas sa harap niya, at ito ang dahilan kung bakit pumayag siya sa pastahan. Nang tanungin ni Zion ang kanyang kahilingan, sinabi niyang sasabihin niya rito kapag nanalo siya, at ipinagpatuloy nila ang kanilang laban sa chess. Nang gabing iyon, sinubukan ng chubby na maharlika na sisihin si Aziz dahil sa mga karaniwang tao na napromote noong paligsahan, ngunit hindi ito naapektuhan. Kaya, nagbanta siyang palalayasin siya mula sa Blue Moon. Laking gulat niya nang magbitiw ito sa party at lumayo sa kanilang meeting room. Kinabukasan, tinanong ni Pram si Desir kung bakit niya sila sinasanay na maging napakalakas, at sinabi niya sa kanila na ipapadala sila upang sakupin ang isang tunay na mundo ng anino sa loob ng 13 araw, at ang pagkabigo ay mangangahulugan ng katapusan ng kanilang buhay pati na rin ang buong mundo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na gagawin niya ang lahat para maiwasan itong mangyari. Ngunit nang subukang sabihin sa kanila ang kanyang sikreto, pinigilan siya ni Romantika. Kasunod nito, sinimulan ng team ang kanilang training arc, at si Aziz ay nagkaroon ng matinding engkwentro kay Desir kung saan ibinunyag nito ang kanyang intensyon na sumali sa kanyang grupo. Pagkalipas ng 13 araw, inanunsyo na nagpakita ang isang tunay na mundo ng mga anino, at nang dalhin ang squad ni Desir sa lokasyon nito, sumumpa siya na ililigtas niya ang mundo sa pagkakataong ito.